Ako si Wang Chunhai. Isang sunod-sunuran sa asawa na 3 taong nabilanggo para pagtakpan siya. Pero habang nasa kulungan ako para sa kanya, hindi lang ako ginawang walang-wala sa pag-alis ng babaeng ko. Ninakaw niya pa ang lahat ng pera ko. At ginamit ang pera ko para mag-alaga ng isang lalaking kerida. Soon, mailig na kalaya na ako ngayon. Babawiin ko ang lahat. Lahat ng sa akin. Hala, tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Sino ba kasing may sabi na nakakaakit ka? Ling Ling, yung ex-husband mo. Wang Chunhai, ikaw nga. Nga pala, ngayon ang araw ng paglaya niya. Wang Chunhai, ang kapal na mukha mo. Kakalaya mo pa lang, nananadya ka na. Nagpapanggap ka ng nasagasaan. Ling Ling, anong gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Bago siya makulong, umalis siya rito na walang-wala. Ngayong nakalaya na siya, malamang gusto lang mangikil ng pera. Alang-alang na lang sa pinagsamahan naming mag-asawa. Papadalhan ko siya ng 10,000. Tapos, tigil na, ayoko na ng gulo. May pumasok na 10,000 yuan. Wang Chunhai, nandiyan na ang pera, ag ka nang magdrama diyan. Dati, gumagana sa akin ang gimmick mong yan. Pero ngayon din, sinasabi ko sa'yo, hindi na ako nabubulag yan. Mula ngayon at kailanman, layuan mo na kami ng tuluyan ng Zaotsu ko. Tara na, mahal. Ikaw. Kung may next life pa, hinding-hindi na ako magiging sunod-sunuran sa asawa. Na-detect ng sistema ang host bilang isang super sunod-sunuran sa asawa. Nabin na ang biglang yaman. Paggastos para sa babae. Makakatanggap siya ng 10x na cashback. Sistema ng biglang yaman. Biglang gumaling ang sugat ko. San Miling? Maghintay ka lang. Miss, patawad ha. Wala ka bang mata sa paglalakad? Bago kong sapatos. Ano ba? Ayan ko. Babayaran? Custom-made yung sapatos ko kaya kaya mo bang bayaran? May target. 10x cashback sa gastos. Ay opisyal nang ina-activate. Pangalan, Huang Xiaofang. Trabaho, insurance agent. Andas ng pagkagusto, 20. Ito pala yung sistema ko. Ibig sabihin, sa tuwing gagastos ako, ng 1 piso para sa babae, babalik sa akin ng 10. Gastos ng 10,000. Hindi babalik sa akin ng 100,000. Hindi ba? Sa patuloy ko lang na paggastos sa babae, ako na ang pinakamayaman. Kapag umabot sa 100 ang antas ng pagkagusto, ang target ay magiging isang sobrang tagahanga, tapat at walang pag-aalinlangan. Ma-unlock din ng host ang isang nakatagong kakayahan. Napakagaling. Mula ngayon, hindi ko napahihirapan ang sarili ko. Wang Chunhai, ikaw ang boss. Kuya, kahit matanda ka na, sana naman kahit kaunti, bigyan mo ako ng pambayad. Bayaran. Magkano? Babayaran ko ng buo sa orihinal na presyo. 50,000. Kaya mo bang bayaran? Bahala na, susugal na ako. I send ko sa'yo. Nakatanggap ka ng 5,000 yuan. Loko ka. 50,000, hindi 5. Gumastos ng 5,000 yuan para kay Huang Xiaofang. 10x na cashback. Bank account na nagatapos sa 9,527. May pumasok na 50,000 yuan. Pumasok na. Totoo pala talaga ang cashback. Miss, pasensya na. Nadulas lang ang daliri ko, may kulang na 1 0. I send ko ulit sa'yo. Sige, ituloy mo yan. Kapag niloko mo pa ako, itatawag kita sa pulis. Relax ka lang, hindi na mauulit. Tumanggap ng 50,000 yuan. Kuya, sumobra ka ng 5,000. 50,000 yan para sa'yo. Yung natira, pampalubag loob na lang. Hindi man lang tinanong kung magkano yung sapatos. Tapos 50,000 agad ang bigay? Sikretong milyonaryo kaya siya. Gumastos ng 50,000 para sa maganda. 10x na cashback. Sa card ending in 9,527. Pumasok ang 500,000 yuan. Miss, sapat na ba? Kung kulang pa, nadagdagan ko. Sobra pa po sa sapatos. Kuya, sa totoo lang, hindi naman ganoon kamahal yung sapatos ko. Okay lang. Ako ang nakabagay sa'yo, dapat lang akong magbayad. Pala, nasira rin ang phone mo, bibilhan na lang kita ng bago. Tara. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Kailan mo na yan? Kaya lang. Bibilhan ulit kita ng bagong sapatos. CJ,
Kuya, second hand lang naman tong phone ko. Hindi na kailangang mamahalin. Hindi bagay ang second hand na phone sa tulad mong sopistikada. Dapat lang na pinakamaganda ang bilhin para sa'yo. Relax, sagot ko na. Magkano lang ba second hand? Mas mahal, mas malaki cashback. Kuya, seryoso ka bang bibilhan mo ako ng fruit phone? Ha? Wala ka namang ibang motibo, di ba? May iba akong motibo. Paano mo nalaman? Kuya naman, matandang manyakis ka ba? Hindi ako basta-basta babae. Hindi ako ganoon kadaling makuha. Matandang manyakis? Mukha ba akong matanda at manyakis? Hoy, pulubi. Umalis ka rito. Pulubi, ganyan ba kayo magserbisyo sa inyong customer? Mukha kang pulubi, nagmamagaling ka pa. Doon, sa tindahan ng keypad phone. Doon ang bagay sa'yo. Umalis ka na dito. Kung ayaw mong tawagin ko ang guard, para baliin ang mga binti mo. Sa tingin mo hindi ko kayang bilhin ang phone na to. Gamit mo pa lang, amoy pulubi na. Karapat dapat ka bang gumamit ng fruit phone? Mga hampas lupa tulad nyo. Sa buong buhay nyo, di makakabili kahit pinakamura. Lingling, dumating na yung fruit 18. Yung may pinakamataas na specs ang kukunin ko. Naman, mahal ko. Wang Chunhe. Anong ginagawa mo dito? Iniiyan mo ba ang buong pwesto para ikaw na may-ari? Bakit? Bawal ba akong pumunta dito? Ikaw. Lumang Wangkay. Ang tigas talaga ng mukha mo. Ganun na yun, okay ka pa rin? At ang kapal pa ng pagmumukha mo. Pasundan ang amoy namin ni Lingling. Pa kang aso. Bosson, magkasama ba kayo? Tigilan mo yan. Sino ba si Lingji? Kwalipikado ba siyang makasama si Lingji? Isa lang siyang makulit na matandang wangkay. Wang Chunhe, huwag mong ipahiya ang sarili mo. Kami na ni Zhao Tzu. Mas bata siya sa'yo, mas maalaga. Huwag kang parang bubblegum, na dikit ng dikit sa akin. San Miling. Sobra-sobra na yung pagpapahalaga mo sa sarili mo. Nandito ako ngayon para ibili ng cellphone si Xiaofang. Tara, sa kabila tayo bibili. Bibili ng cellphone. Alam mo ba ang presyo ng mga cellphone dito? Mas malinis pa bulsa mo sa mukha mo. Kaya mo bang bayaran yan? Hindi mo kayang bayaran yan. Hello, welcome. Ano pong may tutulong namin? Hindi ko masyadong maintindihan ang specs ng cellphone, kaya pwede bang pakita mo sa akin ang pinakamahal? Ay, pati laptop. Yung pinakamahal din ang kukunin ko. Paano ka magtatrabaho ng walang magandang laptop? Lahat pinakamahal. Wang Chunhe. Alam mo ba kung magkano ang pinakamahal na cellphone dito? Ikaw na mabait na tao, kaya mong bayaran. Sino bang nagsabing isa lang? Bibilhin ko lahat ng stock nila. Huwag kang magmagaling. Tindahan ng branded too. Hindi junk shop. Yung stock ng latest model dito. Hindi bababa sa 200 units. Abot ng 5 milyon. Kaya mo ba? Lumang Wangkay, tinamaan ka ba sa ulo? Nagdedeliryo ka na. Kung maglabas ka ng 5 milyon ngayon, lalabas kami rito ni Lingling ng gumagapang. Sige, pag-isipan mo na kung paano ka gagapang palabas. Sej, gusto mo yon, ha? Kapag hindi ka nakapaglabas ng 5 milyon ngayon, gumapang ka sa ilalim ng hita ko. Sa kadilaan mo ang swelas ni Lingling para luminis. Tingnan natin kung may kapal ka pa na mukha. Naguluhin kami ulit ni Lingling. Bayaran mo na gamit ang cards. Sir, sigurado po ba kayong bibilhin ninyong lahat? Ang pinakabago naming stock. 500,000 lang ang laman ng card ngayon, mukhang. Kailangan kong hatiin sa 2 bayan. Hoy matanda, natahimik ka dyan, natatakot ka na bang mabuking? Wang Chunhe, mas alam ko ang laman ng card na yan kaysa sayo. Ngayon, siguradong wala ni pumipisong malalabas dyan sa card na yan. Ang pinakamahal na telepono at laptop sa shop ninyo. I-blink nito at ang iba, i-check mo ang buong inventory. Kukunin ko lahat. Sage po, sir, sandali lang. Miss, trainee ka lang yata? Hindi ba tinuro sa inyo kung paano tumingin sa pananamit para masukat ang kakayanan ng isang tao? Manong, huwag na lang kaya. Hindi ko naman kailangan ng ganito karami. Ako naman wala. Hindi mo galit. Kung nagbenta ko na sa masaya na o kaya i-donate sa mga nangangailangan. Ay swipe mo na ang card. Anong pakialam mo kung trainee? Ang tinuturo sa amin ay respeto sa customer. Hindi tulad ng iba na magara ang suot, pero bulok ang ugali. Kung makapanghusga pa ng tao, ay wala sa lugar, nakakahiya ka. Nilalait mo ako? Tawagin mo ang manager nyo dito. Makukomplaint ako. Baby, huwag ka nang magali. Hayaan mo silang magkunwari pa. Maya-maya, kapag hindi pumasok yan, ay report ko kayo sa ETI dahil panlalait sa customer. At ipasasara ko ang shop na ito. May pumasok na 50,000 yuan sa card.
Ano? Gumastos ka ng 500,000 para kay Hong Xiaofang. 10x na cashback para sa bank account na nagkatapos sa 9,527. May pumasok na 5 milyon yuan. 50,000. Paano naging 50,000 yan? Baka sira itong ES machine na to. Hindi sira ang ES machine. Talagang may 50,000 nga. Impossible. Nalipat ko na lahat ng pera. Paano pa siya nagkaroon ng pera? Wang Chunhai. Kahit nag-swipe ka ng 50,000, ano naman ngayon? Di ba pinagyayabang mo kanina na bibilhin mo? Lahat ng stock dito. Tignan natin kung hanggang saan ang pera mo. Son Mei-ling, imulat mo yung mga mata mo. At panoorin mo to ng mabuti. Swipe mo lahat. Sir, may 200 units pa kami stock. Bibigyan ko kayo ng discount. Mga 5 milyon pa yan lahat. Sigurado ba kayong lahat yan? Ha? Sage po. Seg. Magpanggap ka pa. May pumasok na 5 milyon. Ano? Ano? Paano ka nagkaroon ng ganyang kalaking pera? Son Mei-ling, hiwalay na tayo. Kung may pera man ako o wala ka nang pakialam. Hoy, bata. Di ba kanina mo sinabi kung makaswipe ako ng 5 milyon? Gagapang kang palabas dito. Halika, gumapang ka na. Chan, hey, bro. Nagbibiro lang naman ako kanina. Grabe ka naman. Di ka na mabiro. Son Mei-ling. Tignan mo kung sinong lalaki yung pinatulan mo. Walang bayad. Paki-empake na lahat ng stock. At pakihatid sa labas ng pinto. Salamat. Sage po, sir. Ipapa-emek ko po. Ang dami nitong nabili ah. Laki ng magiging komisyon ko nito. Ang talino ko talaga. Uwi na ako. Sir, pasensya na sa kanina. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Yung ano, may pinakabagong modelo rin kami ng phone dito sa store. Baka gusto mong tingnan ulit. International big brand ito. Alam mo na, sigurado ko ang romance. Huwag mong harangan ng daan. Tabi. Mababa ang tingin mo sa tao, di ba? Abangan mong matanggal sa trabaho. Nakakainis talaga. Paano nagaganon? Siya na sobrang bait. Saan galing yung ganoong kalaking pera? Lingling, sa tingin mo, baka naman nagluan siya sa Luan Shark. Tama. Walang-wala siya ngayon. Siguradong sa Luan Shark yun galing. Yan na nga. Nagluan siya sa Luan Shark para lang magmayabang sa hap mo. Grabe, gumastos talaga siya ng malaki. Nakakainis. Nakapagpakitang gilas tuloy siya ngayon. Bobby, huwag ka nang magalit. Alam mo, dalhin na lang kita sa isang lugar. Bibilhan kitang mamahaling sing-sing. Isuot mo yan, asamahan mo ko sa reunion. Siguradong pupunta rin doon si Wang Chunhai. Sa harap ng maraming tao, ipapahiya natin siya ng todo. Para makaganti ka. Lingling. Ang bait mo talaga. Naku, ang daming tao dito. Tara na. Dito mo na lang ilapag. Sir, sigurado po ba kayo dito ilalagay? Renta lang yan. Ilagay mo na lahat. Wow, sidecar trike lang. 5 milyon. Nirenta pa yung trike. Magkamayayaman ngayon. Ganito na ba mag-enjoy? Sige, salamat. Pagod kayo, salamat sa tulong. Walang anuman. Sana po bumalik kayo. Ito, bigay ko sa'yo. Masaya ka na ba? Masaya na po. Tara, ihatid na kita pa uwi. Ang dami nito. Ibibigay mo lahat sa akin. 5 milyon to ah. Hindi ko naman magagamit lahat yan. Binigay ko sa'yo, kunin mo. Kung paano mo gagamitin. Bahala ka na doon. Kahit i-cash mo pa lahat. Kung tatanggihan mo to, mababasura lang ang 10 na cashback ko. Diyos ko, gumastos siya ng 5 milyon para lang suyuin ako. Dapat ba akong sumugod agad at ibigay ang sarili ko sa kanya? Pero, mga 40 anyos na yata siya. Pero mukha pa rin siyang bata sa panlabas. Basta't mayaman, lalong sumasarap yan. Tumaas ng 30 puntos ang antas ng pagkagusto ni Hong Xiaofang. Kasalukuyang antas ng pagkagusto, 10. 5 milyon, 10 puntos lang na antas ng pagkagusto. Okay na rin. Marami pa namang pagkakataon para mabalas ng pera para sa kanya. Gumastos ng 5 milyon para kay Hong Xiaofang. 10x na cashback. Bank account na nagtatapos sa 9,527. May pumasok na 50 milyon. Tara, ihatid kita. Sana hindi mo minamata ang lumakong sasakyan. Siyempre, hindi. Hindi ako yung tipo ng taong namamata ng tao. Pambihirang kayamanan. Winter Star Ring. Official na ya-auction sa Wanbao Auction House mamayang alas 3 ng hapon. Winter Star Ring. Malaki ang halaga niyan, sigurado. Kung makuha ko yan at maibigay kay Huang Xiaofang, ibig sabihin, kikita na naman ako ng malaki. Xiaofang, may auction ako mamayang hapon. Ipahatid mo muna yung mga gamit mo, tapos samahan mo ako. Sige. Susunod ako sa'yo palagi, Kuya Wang. Hoy, saan ka ba pupunta? Alam mo ba kung anong klaseng lugar to? Hindi ba ito auction? Dito ako para sumali. Bakit di ako pwedeng pumasok? Sasali sa action? From di ka yata, akala mo ba? Kapag nagbihis ka lang na magara sosyal ka na? Ang tanda-tanda mo na, mambobola ka pa ng babae. Kaya mo bang panindigan yung sinasabi mo? Ito sa Jiang City, ang pinakamalaking auction. Ang minimum bid ay 5 milyon. Naiintindihan mo? Umalis ka na dyan. Kung makatingin ka naman ang baba. Kung nandito ako, ibig sabihin may pera ako. Ayaw mo talagang magpaawat, no? Anong nangyayari dito? Ang ingay nyo. Ginoong Son, narito na po kayo. Maliit na bagay lang po. Itong prom din na to,
Gustong sumingit sa aksyon. Pinigilan ko na po. Wang Chunhai, hindi ka na talaga natitinag. Kahit saan ako magpunta, sumusunod ka. Siyempre naman. Paano pa ba ako naging sunod-sunuran sa asawa mo sa loob ng 20 taon? Kahit anong pagsisikap mo, alila ka pa rin. Gusto ko ang lalaking tulad ni Zhao Tzu, yung may karisma. Beauty, huwag kang padadala sa pormang yan. Wala na siyang pera ngayon. Kung susundan mo siya, wala kang kinabukasan. Ano bang gusto mo? Ibibili kita. Hindi na kailangan. Kahit anong gusto ko, ibibigay sa akin ni Kuya Wang. Anong sinabi mo? Siya ang bibili sa'yo? Ang minimum bid ng action na 2 ay 5 milyon. Mukhang hindi ka nga makakapasok. 5 milyon lang naman yon. Tawagin na taga-verifikang todo para malaman kung sino to. Ang galing-galing mo namang magpanggap ngayon. Kung kaya mong maglabas ng 5 milyon dito, luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. Para ka lang puro yabang, wala akong panahon sa'yo. Natatakot ka na yata? Lakas ng loob mong manggulo dito. Kung wala kang 5 milyon na may lalabas, ipapabugbog kita sa mga guard. Mabalian ka ng binti. Kung yan ang gusto mo na mapahiya ka lalo. Pagbibigyan na kita. Tawagin ang taga-verifika. Sige, tawagin mo na yung staff dito. Size po, Ginungson. Ngayon, lalantarin ko ang tunay mong kulay. Tandaang manyakis, pagdating ng taga-verifika. Tingnan natin kung paano ka makakatakas dyan. Wang Chunhai, alin ba sa dalawa ang? Ngayon na, lumayas ka na rito. Kung hindi, mamaya. Kapag wala kang nailabas at pinagkataga ka nila, huwag kang umasang hihingi ako ng tawad para sa'yo. Huwag mo akong sisihin kung bakit parang wala na tayong pinagsamahan. Tingnan na lang natin. Ang tigas ng tuka mo. Kayo na ba ang magkapatunay ng pondo? Sandali lang po. May mga taong hindi tumitigil hanggat hindi hawak ang kabaong. Sa susunod, akatok na lang to sa mga sasakyan para mamalimos sa daan. Sir, sapat po ang pondo sa inyong car. Kwalipikado po kayong makasali sa auction na ito. Ano? Paanong nangyari yan? Baka mali ang tingin mo. Paano siya magkakaroon ng 5 milyon? Emerson, inimbestigahan ko pong mabuti. Totoo pong may pondo sa card niya. Mayroon na po siyang 5 milyon. May mga tao talagang luluhod para humingi ng tawad ngayon. Mukhang hindi na sayang ang pera ko. Marunong din palang maniligan para sa akin. Mas mahusay pa siya kaysa Miling. Lingling, anong ibig sabihin nito? Paano siya naka 5 milyon? Kahapon lang, namutang siya sa 5 tandang bawas 6. Paano may ganito pa siyang kalaking pera? Naalala ko na, may isang lumang bahay silang minana. 4 o 5 milyon yon para lang sa kapritso niya. Ipinagbili niya ang lumang bahay nila. Wang Chunhai, kahit na may 5 milyon ka dyan, ano naman ngayon? Nakaabot ka lang sa minimum. Mamaya, may lakas ka ba ng loob na makipagpustahan sa akin? Zone Miling ang lalaking nakuha mo. Puro lang naman nagtatago sa likod ng babae. Sino ka ba para diktahan si Zhao Tzu? Wala kang kwentang lalaki. Pinsan siya ng presidente ng Luo Group, si President Luo. Mas mabuti pa siya kaysa sa'yo. Ikaw na patapon. Kayong dalawa, 6 na itong ginagawa niyo. Mag-unsapa kayo. Di ba? Kadiri. Gusto mo na masapak? Zhao Tzu. Anong ginagawa mo dito? Insan, kasama ko ang kaibigan para tumingin. Asikasuhin mo na lang sa'yo. Huwag mo na akong intindihin. Huwag kang pasaway sa akin. Matandang lalaki, magkita na lang tayo mamaya. Di ko inakalang ganyan kabata at kagaling ang pinsan ni Zhao Tzu. Kaya siyang makuha sa pera. Tara, alis na tayo. Unang item, upuang Southern Officials Hat. Nagawa sa pulang sandalwood mula sa Qing Dynasty. Ang starting bid ay 500,000. Ang minimum na dagdag sa bawat oras ay hindi bababa sa 100,000. Wang Chunhai, gusto ko talagang makita kung anong mabibili mo ngayong araw. 1 milyon. Ganyan pala kadaling gastusin ang perang nanakaw, walang konsensya. 2 milyon. 3 milyon. Kuya Wang, 500,000 lang ang starting bid nito. Hindi ba tayo malulugi sa ganyang kataas na tawad? Ayos lang, pera ang huling problema ko ngayon. 4 milyon. Wang Chunhai, basurang upuan, 3.5 metro. Tawad mo 4 metro. Sinasadya mo to, di ba? Gusto ko at yun ang nagpapasaya sa akin. Sarili kong pera to. Bawal ba akong bumili? O wala ka na lang talagang perang pantapal? Dahil naging mag-asawa tayo, gusto mo bang pahiramin kita? Wala ang tubo ko. Ano sabihin mo? May nagtawad ng 4 na milyon mula sa ginoong ito. Mayroon pa bang gustong tumaas? Wang Chunhai, sino sa tingin mo ang minamaliit mo? Gusto mo itong upuan, di ba? Kung gaano mo ka gusto. Lalong hindi ko ito ibibigay sa'yo. 4.5 milyon. 6 na milyon. Aba, tunay ng alamat si Boson. Galante talaga akong gumastos. Bakit di ka na tumatawad? Nasaan na ang yabang mo? Wala ka na bang pera? Gusto mo bang pahiramin kita? Hindi pa naman ako napabaliw. Ikaw mismo ang nagsabi kanina. Na ang upuan ito ay nagkakahalaga lang ng 3.5 milyon. Pilit mo yan sa hindi ako kulat. Wang Chunhai, niloloko mo ako. San Miling? Lahat ng nakuha mo sa akin noon. Isusuka mo lahat yan ngayon. Wang Chunhai, tandaan mo to. Perang pinaghirapan ko, di mo mababawi. Ang galing ng taong to. Ilang salita lang, napamulta agad si Sun Miling ng ilang milyon. Ganito na pala siya katanga. Naloko at nahumaling pa ng pinsan kong malang silbi. Wala nang pag-asa. 6 metro, una. 6 metro, pangalawa. 6 metro, pangatlo. Sold. Congratulations, Ginang Sun, nanalo ka ng upuan. Ang galing mo talaga, Luwang. Konti pa lang sabi. Napalabas mo ng ilang milyon pa sa babae yun. Siguradong nag-init na yun sa galit na yun. Abangan natin.
Sisiguraduhin kong magsisisi ka. Tol, balita ko makikipag-partner ang Buguan sa Lopez Media. Sa Jiang City, ligalik ka kay MS Son. Makagalaw sa Jiang City. Ang susunod na item ang pinaka-highlight ng auction na ito. Winter Star Ring na tatangi. Simula 5 metro. Maganda naman ang item, pero wala naman itong halaga sa kolektor. Pwede lang, yan pambola sa kerida mo. Ano, gusto mo? Gusto mo bang bilhin ko to para sa'yo? Wang Chunhai, ang galing-galing mo talagang magpanggap. Yang laman ng bangko mo, sapat lang. Saan ka kukuha ng pansabay? Anong peke mo? Ito ba yung singsing na bibilhin mo para sa akin? Hindi ba? Masyadong mahal yan? Basta gusto ng baby ko, kahit gaano ka mahal. Walang problema. 6 na milyon ang bid ko. Eni, Wang Chunhai, yang lumang mansyon ng pamilya mo. 6 metro na noon. Di kaya. Ipagbili mo punan. Ngayon, hindi kita papalabasin dito. 1 milyon. Wang Chunhai, maghanda ka ng ipagbili ang sarili mo pambayad sa utang. 20 milyon. Wang Chunhai, gusto ko talagang makita kung hanggang saan pa ang kaya mong itaas. 40 milyon. 50 milyon. 50 metro sa basura? Baliw ba? Sun Miling, halatang itinataas lang niya ang presyo. Hindi niya ba? Ayun, hindi na akong maasang. Sandi, di mo akalain, lalo akong yumayaman. Anong nangyari, Inason? Ayaw mo nang sumabay? Wang Chunhai, 50 metro ay sapat na. Swerte ka pa. Pinalugi mo ako kanina ng ilang milyon. Ngayon, ay ang oras para lasapin mo ang bunga ng kasamaan mo kung wala kang pera. Ang buhay mo ang kapalit dito. Isang matandang lalaki, pero walang isip. Yan lang pala ang kaya ng 50 milyon mo, Inason. Masyado pala kitang minamaliit. Host, I swipe mo ang card ko. Wang Chunhai, wag mong isipin. Di ko alam pinagmulan. Ibenta mo mansyon na hindi higit sa 5 milyon. Tingnan ko kung paano mo babayaran itong 50 milyon. Manood ka lang, ayan na. I swipe mo. Successful na swipe, 5 milyong na bawas. Wang Chunhai, yang card mo. Hanggang dyan lang pala. Subukan mo pang dagdagan. Wala ka ng pera, nanggugulo ka lang dito. Security, hulihin nyo siya. Sinong nagsabing isa lang ang card ko? Makikisuyo, host. Pakikuha ng ilang ES machine para maswipe natin. Successful na swipe, 5 milyong na bawas. Ano? Congratulations, sir, sa matagumpay na pagbili ng Winter Star Ring. Wang Chunhai, 20 taon kitang pinagsilbihan. Lahat ng ari-arian mo nasa pangalan ko. Paano ka nagkakaroon? Ang 50 milyong kayamanan. Sumiling nang makipaghiwalay ka sa akin. Hindi mo ito inakala, hindi ba? Halika, isusuot ko sa'yo. Brother Wang, napakabuti mo talaga sa akin. Antas ng pagkagusto ni Huang Xiaofang, dagdag 50. Kasalukuyang antas ng pagkagusto, 6 na po. Isang singsing lang yan, paglaruan mo na lang. Gumastos ng 50 milyon para kay Huang Xiaofang. 10x cashback. Pumasok na ang 500 metro. Regalong 50 metro. Ibinigay ng basta-basta. Sino ba talaga siya? Marahil lang taong ito. Ang makakatulong sa Luo Group na malampasan ang krisis na ito. Nakakainis, itong si Wang Chunhai na sunod-sunuran sa asawa. Bakit ganoon na lang kayaman? Ibig bang sabihin si Sun Miling? Hindi na ilipat lahat ng pera? Hello. Brother Wang, may problema sa bahay. Kailangan kong bumalik sandali. Sige, umalis ka na. Hello, ako si Louie. Pwede bang makipagkilala? Louie, presidente ng Luo Media. Antas ng pagkagusto, 10. Ate, isa lang siyang Santa Santito. Bakit mo pa siya gustong makilala? Hello, ako si Wang Chunhai. Ginoong Wang, maaari ba kitang maanyayahan sa i-lounge? Mayroon akong negosyo na nais kong pag-usapan sa'yo. Naman, Ate, nagkakagusto ka ba sa lalaking yan? Ibinigay ni Ginoong Wang ang singsing na 50 metro. Ang galing niyang manuyo ng babae, talagang napabilib niya ako. sobra naman ang papuri mo. Sunod-sunuran lang ako sa asawa ko. Maging ang ex-wife ko, inagaw pa ng pinsan mo. Ibig sabihin lang niyan ay wala siyang cast. Sige na, anong negosyo mo? Tama ka, diretsahan na ako. Ang kumpanya namin ay may kaunting problema sa cash flow. Kailangan ko ng puhunan. Kung payag ka, tatanggap ka ng hindi bababa sa 30% tubo. Unan. Hindi ako interesado. Pero bilang sugar baby, pwede. Ginagawa akong sugar baby.
Maaari ko bang isipin ininsulto mo ako? Ginuwang, hindi naman sa ininsulto. Ito ay isang uri ng alok. Pero, Kung ayaw mo, huwag na. Nagtataka lang ako, Ginoong Wang, magkano ba ang balak mong ibayad? Para gawin akong sugar baby. 1,000,000. 10,000,000. yung singsing na binigay ko lang ay nakakahalaga ng 50 milyon. Direktorang Luo, hindi naman ganoon kababa ang tingin mo sa sarili mo, di ba? Ang sinasabi ko ay 100,000,000. Cash. 100,000,000? Sa buong yan, ilan lang ang nagayang maglabas? Ang ganyang halaga. Ginuwang, kung ayaw mong pag-usapan ang negosyo. Huwag mo naman akong gawing isang malaking biro. Hindi ako nagbibiro pagdating sa ganitong alok. Sige, kung kaya mong maglabas ng 100,000,000 cash. Papayag akong maging sugar baby mo. Pero kung hindi mo kaya, Pagsisisihan mo ang araw na pinanganak ka. 100 milyon, barya lang yan sa akin. Sun Milling. Mo ang sugar sa ako. Gagawin kong sugar baby si ate ni Saosu. Ex ko ibayaw. Umiiyak ka pa. Ibigay ang account number. Mamatay ka na, babae. Ibigay ang numero ng card mo. Talaga bang binigyan mo ako ng 100 milyon? Ngayon, gampanan mo na ang tungkulin mo. Kakaiba. Nagbigay na ako ng 100,000,000, bakit wala pang pumapasok na cashback? Kung ayaw mo, kalimutan na lang natin. Hindi ko sinabing ayaw ko. First time ko to. Pwede bang maging malambing ka naman? Xiao Fang. Halika, samahan mo si kuya na uminom. Shot na. Director Lin, hindi talaga ako marunong uminom, baka pwede. Magtateya na lang ako sa'yo. Nagmamalinis ka pa? Ang dami ng ginastos ni kuya sa'yo. Ayaw mo man lang makipag-inuman? Bakit ba ako kinakabahan? Huwag mong sabihin akala mo makukornihan kita. Relax, hindi kita pipilitin. Mali ba na lang kung gusto mo? Brother Wang. Wala ka na bang? May papalabas. Sige, patutunayan ko sa'yo. Busi kasi ako palagi sa trabaho. First time. Level ni Louie positibo, 1-0. Kasalukuyang antas ng pagkagusto, 4 na po. 40 agad. Hihintayin ko ang tamang tiyempo. Itataas ko ang antas ng pagkagusto niya hanggang sa kusa na siyang pumayat. Na maging babae ko siya. Kuya Wang, sagipin mo ako. May kailangan pa akong asikasuhin. Sa susunod, ipaparamdam ko sa'yo kung may maipapalabas pa ako o wala. Ang tanda mo na, manyakis ka pa rin. Pero, Itong si Wang Chunhai. sino ba talaga siya? Magandang gabi, sir. Ilan po sila? May hinahanap lang akong tao. Aba. Hindi ba ito ang santos antituhan na si Wang Chunhai? Nga. May pera ka pa palang pumunta rito? Balita ko, habang nasa kulungan ka, nilagyan ka ng sungay ng asawa mo. Ibinigay mo lahat ng pera at kumpanya sa asawa mo. Kasing sunod-sunuran ka talaga ng aso. No? Totoo ba yan? Pero hindi na nakakagulat na hiwalay na kayo ni Lingling. Campus crush namin siya noon. Ikaw? Kang pulubi. Paano ka babagay sa kanya? Hiwalay na kami, pero pagsisisihan niya to. Ano? Pagsisisihan ni Miling? Wang Chunhai, ilang araw lang di kita nakita. Biglang naging mayabang ka na. Huwag ka ngang magmayabang dito. Sa panahon ngayon, mga tulad lang ni Boss Chen na matagumpay. Ang karapat dapat sambahin na magagandang babae. Samantalang pulubing tulad mo, may kaapatan ka bang magkaroon ng babae? Akala mo ba ang pera lang ang basahan ng lahat? Siyempre naman, Wang Chunhai. Maski simpleng tao alam ang logic na yan, di mo ba alam? Paano mo nasabing wala akong pera? At paano mo rin nasabing wala akong babae? Wang Chunhai, nananaginip ka ba ng gising? Sinong bulag na babae ang papatol sa pulubing tulad mo? Wang Chunhai, bukas na ang reunion natin. Kung talagang may ibubuga ka. Bakit di ka mag-ala ng magandang babae para ipakita sa mga kaklase natin? Ano, kaya mo? Gustong-gusto niyo talagang malaman, ha? Sige, bukas, pagbibigyan ko kayo. Sige, abangan ko yan. Basta siguraduhin mong di ka mag-isa. Ha? Hoy, sandali. EIE area, yung second floor. Ang minimum na gastos dyan ay daan-daang libo. Akala mo ba kakayanin mo? Sa tanang buhay mo, hindi mo kikita ng ganyang kalaking pera. Ganito na lang, bilang magkakaklase, lumuhod ka kay Boss Chen at sa akin. Magmakaawa ka at isasama ka namin para makakita ng tunay na yaman. Ano? Mukha ba siyang karapat-dapat para luhuran ko? Huwag kang suplado. Ang lumuhod kay Boss Chen. Isang karangalan yan. Eh, di sa'yo na lang ang karangalang yan. Kung kaya ko bang gumastos dito? Buksan nyo ang mga mata nyo at masdan nyong mabuti. Shot, pair. Walang problema, isang shot lang. Sinabing uminom ka, di ba?
Aba, ang cute mo. Ikaw ang magiging akin ngayong gabi. Bitawan mo ako. Bitawan mo, sabi. Wala pang babaeng hindi ko nakukuha kapag ginusto ko. Sinaktan mo ko? Cute. Naglakas loob kang galawin ang babae ko. Antas ng pagkagusto ni Wang Xiaofang. Tumaas ng 10. Kasalukuyang antas ng pagkagusto. 70. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, walang mambubuli sa'yo. Alam kong ililigtas mo ako, Brother Wang. Sino ka ba? Nakikialam ka sa buhay ko at sinaktan mo pa ako? Wala akong pakialam kahit buhay mo pa yan. Manyakis ka, makipag-agawan ka pa sa akin? Makinig ka, tol. Ako ang nagbibigay ng benta sa babaeng to. Kaya obligasyon niya akong pagsilbihan. Naiintindihan mo? Anong klaseng pagkakataon? Ako rin, nagbibigay ng benta para kay Xiaofang. Wang Qiaofang, huwag kang magpakapangit. Kung hindi dahil sa akin, na nagbibigay sa iyo ng malalaking benta, saan ka kukuha ng pera? Para bayaran ang utang ng gwapo mong tatay? May dalawang pagpipilian ka. Pasayahin mo ako ngayong gabi. At patuloy kitang pagkakagastusan. O kung hindi, ituloy mo lang ang pagiging maarte mo. Pero sinisigurado ko sa iyo, hindi ka makakakuha ng kahit isang benta sa restaurant na to. Kita mo yung taunang benta mo. Kahit ilang milyon pa yan, ako na ang bahala. Ako na ang bahala? Sa tingin mo, magkano na ang naibigay ko sa kanya? 10 milyong yuan. Ako na ang bahala? Kaya mo ba talaga yan? Ha? 10 milyong yuan lang naman pala. Bakit? Natatakot ka na? Tingnan mo nga ang sarili mo. Isa kang paa sa hukay tapos ang landi-landi mo pa. Nagpapakabayani ka pa diyan? Bakit hindi mo muna? Tingnan ang sarili mo sa salamin. Umalis ka na. 1 milyong yuan lang, nagmamalaki ka na. Hoy, kayo riyan. Ano ang pinakamahal na set ninyo para sa isang tao? Brother Wang, ang pinakamahal po namin ay ang Diamond Truffle Banquet. Nasa 58,000 yuan yun. Sigurado po ba kayong kukunin ninyo ang buong taon kong benta? 58,000 yuan lang pala. Bawat i-room padalhan nyo yan. Hindi, bigyan nyo ang lahat ng customer. Ako ang sasagot. 200 tao, bawat isa, bibigyan ng set. Mahigit 10 milyon yun. Mahigit 10 milyon. Sobra na ba yung mahigit 10 milyon? Waiter, Ay swipe mo na. sir, pakibalik po ang inyong card. Hoy, pulubing hamak, saan mo nakuha yung pera? Tol, linisin mo iyang bunganga mo. Ang babae ko. Hindi mo pwedeng galawin. Tinatakot mo ba ako? Kaya kong maglabas ng 1 bilyon ngayon. At higit pa para sa buhay mo. Ang lahat ng gastusin ngayong gabi ay sagot ni MR Wang. Bawat isa, makakatanggap ng Diamond Black Truffle Set. Boss Chen, sa tingin mo, may ganoon kayamang tao dito sa Jiang City. Ang lupit ng galawan. Tama na, kain na. Hindi natin kayang pantayan ang ganyang klaseng tao. Paano natin ipapahiya si Wang Chonhai bukas? Ama, walang ibinigay na text. Kain muna tayo. Bukas, pagtatawanan natin siya. Brother Wang, napakabuti mo talaga sa akin. Wang Xiaofang, antas ng paggusto, dagdagan ng 10. Kasalukuyang antas ng paggusto, 80. Yung lalaking yun kanina, parang sinabi niyang ang tatay mo. Brother Wang, mga gulo lang yan sa pamilya. Huwag muna nating pag-usapan yun, okay? Sige, iba na lang pag-usapan natin. Paano mo ako pasasalamatan? Paano mo ba gusto, Brother Wang, na magpasalamat ako? Nasa sayo na yan kung gaano kakabilis umintindi. Parang hindi yata maganda to. Ano, ayaw mo ba? Hay, hindi. Huwag dito sa ibang lugar tayo. Brother Wang, first time ko pa lang to. Aba, hindi halata. First time pa pala ng babaeng to. Manyak. Lalaking si ito, pasok ka ng pasok, tapos ikaw patong sisigaw ng manyak. Hindi ko naman sinasadya. Pwede mo ba akong tulungan? May humahabol kasi sa akin. Tinawag mo kong manyak tapos hihingi ka ng tulong. Sorry na. Please, tulungan mo ko. Gusto niyang ako ang lumapit sa kanya. Baka naman. May special reward to. Sige, tutulungan kita. Brother Wang, paano naman ako? Xiaofang, mauna ka na sa labas. Hintayin mo ko. Ikaw, pasok ka sa akin.
May nakita ba kayong babae? Pumasok kayo't hanapin. Anong gagawin mo? Yung goal. Ungol. Anong ungol? Yung ungol sa kama, di mo ba alam yun? Sige, isa-isang hanapin yung mga cubicle. Mayan ka pa talaga magpaka, desente, eh. Wala dito. Maghanap tayo sa ibang lugar. Sa wakas umalis na rin. Konting tiis pa, di ko na rin mapigilan to. Bilis, bilis. Ako mauuna sa labas. Matandang manyak. Renyaw-yaw. Antas ng pagkagusto. 5. Kasalukuyang antas ng pagkagusto. 35. Kanina, kung di kita tinulungan, malamang. Nakita ka na ng mga yun. Sige na nga. Salamat sa araw na to. Kunin ko na lang number mo, ililibre kita next time. Pasensya na. Hindi ako nakikipagkain sa estranghero. Ano? Ang lakas ng loob mong tanggihan ako. Bakit? Bawal bang tumanggi? Ang kapal ng mukha mo. Paalam. Lalo kung hindi ibibigay number ko sa'yo. Akala mo naman natutunaw ako sa babae. Tara, alis na tayo. Nakakainis. Lakas talaga ng loob niyang tanggihan ako. Renyaw-yaw. Antas ng pagkagusto panandang pandagdag 5. Kasalukuyang andas ang pagkagusto, 30. Anong nangyayari? Tinanggihan ko lang siya, ba't biglang? Tumaas pa. Umali na. Bakit ako? Yung bayad sa utang ni Huang Xiaofang. At yung gastos ko kay Luoy. Walang ni isang cashback. Paalala, bisita. Ang cashback ay para lang sa paggastos sa babae. Ang paglustay kay Luoy at ang pagbabayad ng utang ni Huang Xiaofang. Ay hindi pagkonsumo, kaya walang karapatan sa cashback. So, nasayang lang ang pera ko. Bahala na. Mahal man, may cashback. Maghanap ng pagkakataong bumastos ng malaki. Para mabawi rin. Leave na ang sinusubaybayan mong streamer na si Shasha. Sali na, mga be. Pakishare na lang uli para kay Shasha. Matatalo na talaga ako. Sure loss ka na ngayon, Shasha. Ayon sa rules, pag natalo ka, kailangan mong mag-striptease para sa amin. Pwede bang? Ibang parusa na lang. Di ko talaga kaya to. Kaya kung kumanta o sumayaw, kahit anong ibang parusa, pwede. Huwag kang magbiro. Milyon-milyong fans ko ang gustong makita kang maghubad. Kung ayaw mong napapahiya, tumigil ka sa paglalive. Paka-inosente mo naman. Ang lalandi na talaga ng mga kabataan ngayon. Nakikiusap ako, 1 minuto na lang. Tulungan nyo naman si Shasha. Kung mag-send ako ng gifts, may cashback ba? Streamer. Maging girlfriend kita, tutulungan kitang manalo sa na to, deal. Level 3 account pa lang. Naghahanap na ng atensyon? Kung matutulungan niya si Shasha na manalo dito. Kakain ako ng ipak ng gift, yung kalaban nating sponsor. 200,000 na. Manalo ka, kakain ako ng tayo ng patiwari. Tumigil nga kayo. Paano kung bigating boss pala talaga siya? Tama na yang away. Tulungan na lang natin si Shasha. 30 segundo na lang. Salamat sa lahat. Salamat, Kuya Dahij. Salamat sa rocket mo, Junhij. Aba, totoong victim pala. Mga hamak na account, tingnan nyo to. Luhod at tawagin nyo na siyang daddy. Yung kanina, huwag tatakbo. Kailangan i-explain mo. Bibigyan kita ng rocket. Mga kapamilya, sino pa ang may tiket? Nasaan ang grupo natin? Yung mga may tiket, gamitin nyo na. Dali, talunin natin sila. Sige pa, sumugod pa kayo, mga kapamilya. Yung mga may tiket, bilisan nyo ang pagbigay. Kapag natalo tayo, hindi na natin mapapanood. Ang sexy dance ni Shasha. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Imposibleng matalo ka. Hoy, munting soro, mukhang ikaw na ang sasayaw ngayon, ha? Huwag kang mayabang. 100 rocket mo, 1 milyon lang yun. Ang amo ko, hindi pa nga umaaksyon. Presidente, tulungan mo naman ako. Kung hindi ka pa aksyon, matatalo ako sa ike. Presidente, ayaw mo bang? Magsayaw ako ng malaswa sa harap ng lahat. Relax ka lang. 1 milyon lang yan, di ba? Salamat, President. Maghihilod akong mabuti at hihintayin kita mamaya. 30 rocket, yan na ba ang limitasyon mo? Kahit anong ibigay mo ngayon, dodoblehin ko yan. Ito na nga ang mayayaman, parang walang halaga ang pera. Isa na namang 1 milyon ang bigay niya. Ibang class talaga itong si Dahej. Sayang naman, Dahej. Gusto ko ng sugar daddy. Talo na ang munting soro ngayon. Isang sikat na streamer na magsasayaw na malaswa. Nakakakilig isipin. President, nakikiusap ako, matatalo na ako. President, ayaw mo na bang makita ang bago kong biniling lace na panty? Dahij, tulungan mo pa ako rito. 1 milyon lang yan, di ba? Parang wala lang yan sa iba. Hindi ba't mayaman ka? Sige pa, bigay ka pa. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Salamat, President Dahij. Nandyan ka pa ba? Mukhang si Dahay,
Hindi mo kayang tapatan ang president. Siyempre, ang president, veterano na sa live streaming. Isa siyang kilalang bigating sponsor. Malakas Dahij, nandyan ka pa ba? Dahij, okay lang yan. Kung hindi mo na kaya, okay lang. Malaking tulong na ang nagawa mo para sa akin ngayon. Oh, yung Dahij mo, yan na lang ba? Kanina ang yabang-yabang mo ah. nagpapatawa lang pala. Alam mo, Korte may pera. Astig na. Baka ubus na yan. Simot at kaluluwa. Siguradong nagsisisi ngayon yan. Koek, paano ba naman niya mapapantayan ang president natin? Siya, 10 segundo na lang tapos na ang ike. Maghanda ka ng maghubad yan. Hindi pa tapos ang ike. Umaasa ka pa bang may ibang daddy na sasagip sa'yo? Tigil-tigilan mo ko. Kung may pera talaga yan, nag-donate na yan. Bakit pa maghihintay ngayon? Huwag kang umiyak, hindi pa ba tapos ang iye? Wow. 1, 2, 3, 400 rockets. Salamat, Kuya Dahij. 400 rockets. Salamat, Kuya Dahij. Ay, pasensya na, nag-load lang ako kanina, medyo bumagal ang net. Ang hassle ng akin na to, 1 milyon lang ang maximum load kada transaction. Ang hirap tuloy para sa mga tulad naming nagpera. Sobrang salamat, Kuya Dahij. Lubos ang pasasalamat ko sa'yo. Napilitan na akong maghubad. Hoy, yung presidente na yan, hindi ba't mayaman ka? Ba't tumigil ka na? Salamat Dahij, salamat. Press, tulong mo sa akin. Host, mukhang ang presidente mong iyan, walang-wala na. Kaunting maubos lang ang laman, wala na agad. Little Fox, natalo ka na. Oras na para maghubad at sumayaw. Hindi ako sasayaw. Iyak na bayaran ka lang ng platform. Paano ka pa naman? Makakatanggap ng ganyang karaming regalo, kung hindi. Ba't ang daya mo? Di ba't may usapan tayo kanina? Kung hindi mo kaya makipaglaro, huwag ka nang sumali. O sige, ganito na lang. Papayagan kitang palitan ang parusa. Basta huwag lang yung maghubad. Kahit ano pang klase ng parusa, papayag ako. Eh bakit noong ako ang humiling na magpalit? Hindi mo naman ako pinayagan? Isa kang maliit na streamer na may kaunting libong tagasunod. Isang karangalan na nga na maka-video call kita at nagrereklamo ka pa. Hinding-hindi na kita ika-call ulit. Nakapaggastos ng 10 milyong yuan para kay Liu Shasha. Pumasok ang 10x cashback na nagkakahalagang 100 milyong yuan. Ang kasalukuyang antas ng pagkagusto ni Liu Shasha ay 50. Pwede talagang mag-cashback. Sayang nga lang at limitado sa 10 milyon bawat araw ang top-up. Kung hindi, isang bagsakan ko na sanang ilalagay lahat. Maraming salamat sa inyong lahat ngayong araw. Dito na muna magpapaalam si Shasha. Paalam. Akala mo lang yan. Parang alilang handang magsilbi sa nagpapalamon sa kanila. Hello, Wang Chunhai, may party tayo ngayon sa Kaisar Hotel. Hindi ba usapan natin, magdadala ka ng magandang babae para aliwin tayo? Huwag mong sabihin na takot ka at hindi ka sumipot. nakakatawa. Hello, Xiaofang. Ay, Boss Wang. Libre ka ba ngayong hapon? May oras ako mamayang hapon. Samahan mo akong pumunta sa isang salo-salo. CJ, Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon mamaya. sige po. Kaisar Hotel. Hindi ba yan ang pag-ari ng grupo ni Loy? Bakit kamukha niya yung taong yun? Si MR Wang na sinasabi niya, ay, siya nga. Ay, Boss Luo, mukhang may reunion yata siya. Padalhan mo nga ng espesyal kong alak, susunod ako. Pupunta ka ng personal? Malaki ang utang na loob ko kay Emarwang bago ako dumating. Siguraduhin mong maayos siya. Sige Boss Lu, ako na bahala. Campus Belling, ano sa tingin mo? Darating kaya ngayon, yung walang kwenta mong ets? Sana hindi. Nasusuka ako pag naalala ko. Tingin ko, di yan magpapakita. Kung ako siya. Imbes na mag-aksaya ng oras, magtatrabaho na lang ako. Kaysa mapahiya dito. Isang walang kwentang puro salita lang. Kung maglakas loob siya ngayon, kakain ako ng tae ng live. Hahaha. Sinong kakain ng tayo ng live? Halika, kainin mo to. Wang Chunhei, naglakas loob ka talagang pumunta? Bakit? Bawal ba akong mag-reunion? Wang Chunhai, lahat na nandito. Mga elite na ng lipunan. Ikaw, dating preso. Sa tingin mo, bagay kang makisalo sa amin. Tama. Kung gusto mo talagang kumain kasama namin, pwede naman. Pero, maghintay ka muna kaming matapos bago ka kumain. Magandang idea yan. Para sa tulad mo, Wang Chunhai, Pribilehiyo na ang kumain ng tira namin. kung hindi dahil sa amin, hindi mo matitikman. Ang ganitong kasarap na pagkain. Kaya pagbigyan natin siyang makatikim ng bago ngayon.
Magkaklase naman tayo noon ay. Huwag mong sabihin wala akong konsiderasyon. Ngayon, basta lumuhod ka. At dilaan mong malinis yang plato. Papayagan kitang. Manatili dito sandali. Hoy, matandang basura. Huwag kang magpakaan yon. Tama lang na kumain ka ng basurang nasa sahig. Naiintindihan mo, Wang Chunhei. Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin gusto mo tayong makabalikan. Sinasabi ko sa'yo, buntis na ako sa anak ni Zhao Tzu. Kaya tigilan mo na yang pantasya mo. Magkabalikan. Ang ganda naman ng iniisip mo. Sun Miling, kahit ikaw pa ang lumuhod at magmakaawa ngayon. Kadiri ka na para sa akin. Wang Chunhei. Tigilan mo na ang pag-arte. Alam ng lahat na alipin ka. Sumusunod kay Campus Belling sa loob ng 20 taon? Pero Grebi, ha? Kahit hiwalay na kayo. Nandito ka pa rin para dilaan siya. Wang Chunhei. Kung gusto mo talagang makipagbalikan kay Miling, diretsuhin mo na lang. Hindi naman yan kahiyahiya. Alam naman ng lahat na sunod-sunuran ka sa asawa mo. Ha ha ha. Bakit di ka na lang lumuhod ngayon at humingi ng tawad kay Miling? Pagkatapos, pagsilbihan mo siya as si Zhao Tzu ng maayos. Malay mo, kung sumaya si Miling. Payagan kanyang magpakalalaki ka uli. Ha ha ha. Sige na. Sun Miling, buti na lang hiniwalayan kita. Kundi habang buhay akong nakatira sa'yo. Napakamalas ko siguro. Ano? Wang Chunhei, anong ibig mong sabihin? Anong sabi ko? Nagpakulong ako para sa'yo tapos ninakaw mo pera ko. At nakipagsaya sa ibang lalaki. Wang Chunhei, noon, ikaw ang lumuhod at nagmakaawa sa akin. Na ikaw ang sasalo ng kasalanan ko. At yung pera, yan ang kabayaran sa 20 taon ko. Ano ang pinagsasabi mong niloko kita? Lingling, huwag kang magalit. Naiinggit lang yan. Kasi pagkaalis mo, wala na siyang mahanap na mas higit pa sa'yo. Naiinggit ako. Ang babae ko di hamak na mas maganda. Kaysa sa laspag na huklubang yan. Wang Chunhei, tigilan mo nga yang pagdrama mo. Hoy, bakit ngayon ko lang napansin na ang galing mo palang magsinungaling? Oh, di ba sinabi mo noong isang araw na may isasama kang magandang babae ngayon? Nasaan na? Huwag mong sabihin sakin mag-isa ka na naman. Ha ha ha, mukha siyang pulubi. Sinong magandang babae ang magkakagusto sa kanya? Bulag na lang siguro. AME. Sino yang babaeng yan? Bakit siya nandito? Sino ang babaeng to? Huwag mong sabihin hinahanap niya si Wang Chunhei. Gamitin mo naman utak mo sa pagsasalita. Sa lagay na yan ni Wang Chunhei na mukhang pulubi, paano niya makikilala ang ganyang klaseng babae? Tama, dito sa grupo, maliban na lang kay Boss Chen natin. Sino ba ang deserving na habulin ng ganitong kagandang babae? Grebi, ang babaeng to ay isang diyosa. Pero sa mga binabayaan ko, kasama ba siya? Kasama ba siya? Ay, nandito na ang diyosa. Bro Wang, hindi naman ako late, di ba? Hindi sakto lang ang dating mo. Paano nangyari ito? Ang babaeng ito, talagang hinahanap niya si Wang Chunhei? Hoy, miss, baka napagkakamalan mo lang siya. Nandito si Boss Chen. Sino Boss Chen? Hindi ko siya kilala. Si Bro Wang ang hinahanap ko. Miss, si Wang Chunhei ay isang walang silbing kalalabas lang ng kulungan. Hindi siya bagay sa'yo. Huwag kang magpaloko sa kanya. Anong sinasabi mo walang pera? Baka nagkakamali ka? Tingnan mo, itong singsing na bagong bigay niya sa akin, parang Winter Starring yata ang tawag. Winter Star Ring, niloloko mo ba ako? Alam mo ba kung gaano kamahal ang singsing na yan? Miss, si Wang Chunhei, noong nasa kulungan pa siya, lahat ng ari-arian niya, ibinayad niya sa dati niyang asawa. Siguro ngayon, namamalimos na lang yun. Sa lagay niyang yan ngayon, kahit singsing na pilak, hindi niya kayang bilhin. Paano kanya mabibigyan ng Winter Star Ring? Ay, alam ko na. Wang Chunhei, ito ba yung binayaan mong aktres? May dalang props pang kasama. Muntik na talaga akong maniwala sa'yo. Ah, binayarang actress lang pala. Kaya naman pala bigla siyang nagkaroon ng pera. Ha ha ha. Kayong dalawa parang magkasabwat. Mukha nga kayong tunay na aktor. Sige, magpanggap pa kayo. Hoy, miss. Magkano ba ang bayad niya sa'yo araw-araw? Doblehin ko. Ay hindi, 10 beses. Huwag na lang, Tito. Hindi kita type. At saka, hindi ako aktres. Ako ang girlfriend ni Bro Wang. Magpanggap pa kayo. Ang galing nyo talaga. Huwag mo na silang pansinin. Sila at tayo. Hindi tayo nagmula sa isang mundo. Wang Chunhei, sino ba niloloko mo? Akala mo ba hindi ko alam kung saan nanggaling ang pera mo? Baka kumakapit ka na sa pinsan kong babae at sunod-sunuran ka na parang aso. Sinabi ko na bang sinusustentuhan ako ng pinsan mo? Oo, tumama ako, no? Kung hindi siya naakit sa'yo. Paano ka magkakaroon ng ganyang kalaking pera? Wang Chunhei, talagang asal-aso ka pa rin, kahit na anong tanda mo.
Umaasa ka pa rin sa mayamang babae. Pwe, isa kang kahihiyan sa mga kalalakihan. Wang Chunhai, gamit mo ang pera ng mayamang babae para sustentuhan ang kerida mo. Ano sa palagay mo mangyayari kapag nalaman niya? Anong kahihinatnan mo? Puro kalokohan. Hindi ganoong tao si Wang. Sinasabi ko lang ang totoo. Bakit ka nagwawala diyan? O sadyang alam mong sinusustentuhan siya pero deadma ka lang? Bagay nga kayo, isang prinsesa at isang hampas lupa. Sana forever na kayo. Hahaha, Babaeng walang hiya. Ang lakas ng loob mong sasan ako. Las pagabruha, tama lang yan sa'yo. walang hiya kang babae ka. Gusto mo ng patayan. Napakagaling. Yes, Kayong dalawa, lumuhod kayo ngayon at humingi ng tawad. Kung hindi, isusumbong ko kayong dalawa. Wang Chunhai, kung malaman ng mayamang babae sa likod mo, ang tungkol sa inyong dalawa, kayong dalawa, isusukan niyo lahat ng pera niya. Sige, gawin mo. Kaya ni Wang gumasta ng mahigit 10 milyon sa isang iglap. Sinong mayamang babae ang magbibigay sa kanya ng ganyang kalaking pera? Ganda. Mas mabuting humingi ka na lang ng tawad kay Miling. Para sa isang walang kwentang tulad niya, nagagalitin niyo ang grupo namin. Hindi iyan magandang desisyon. Huwag mong isiping dahil maganda ka, di kita gagalawin. Kung hindi ka hihingi ng tawad, dadalhin kita sa itaas. At tuturuan ng leksyon kung paano makisama. Bruhang to, gusto mo ng away ngayon? Dito mismo sa harap nitong pogi, papatayin kita. nangahas kang galawin ng babae ko. Sinipa mo ako? Sipa pa lang yan, ambon pa lang. Sage, Wang Chunhei, pagbabayaan mo ang yabang mo ngayong araw na to. Lumuhod ka. Gumapang ka sa ilalim ng pantalon ko, at dilaan mong malinis ang sapatos ko. Baka sakaling pagbigyan ko pa ang buhay mo. Sinipa lang kita, ganyan ka pakangas. Ayoko ngang gawin. Kung ganon, huwag kang umasang magiging mabait ako. Papatayin kita. Di mo pa alam, si Boss Chen namin ay partner ni Boss Lu sa Kaisa Hotel. Kahit nawasakin kanya rito ngayon. Walang imik yan si Boss Lu. Kung ganun, gustong gusto kong makita. Kung kaninong panig si Boss Lo. Kung gusto mo nang mamatay, pagbibigyan kita. Sir, magandang gabi po. Ito po, yung alak na pinadala ni Boss Lu para sa inyo. Sobrang bihirang koleksyon ito. Kitang-kita talaga na si Boss Chen ay may napaka-espesyal na relasyon kay Boss Lu. Ang galing mo talaga, Boss Chen. Ilang beses na rin kaming nakita ni Boss Lu. Pero hindi naman ganoon kalalim ang relasyon namin. Siya. Bakit niya ako padadalhan ng alak? Magkakaibigan tayong lahat dito. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang. Sage, maraming salamat, Boss Chen. Wang Chunhei. Nakita mo na? Ito ang agwat mo sa akin. Ngayong araw na to, wawasakin na kita. Kahit na bumaba pa ang Diyos, walang makakapigil sa akin. Sa tingin nyo, para sa akin, kaya itong alak na to na galing kay Boss Lo. Wang Chunhei. Tumigil ka nga. Anong akala mo sa sarili mo? Bakit naman magpapadala ng alak si Boss Lu sa isang kagaya mong malang kwenta? Kapal ng mukha mo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Tanging si Boss Chen lang na isang tunay na biktim. Ang karapat dapat makatanggap ng alak mula kay Boss Lu. Wang Chunhei, ibaba mo yan agad. Apag nabasag yan. Kahit ibenta ka pa namin, kulang pa yan pambayad. Isang bote lang naman ng alak yan, ano ngayon kung mabasag? Kahit 100 bote pa, kaya kong bayaran. Maliit lang na bote. Pero, wag mong i-offend si Boss Lu. Sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng buhay sa pribadong kwartong ito. Wang Jie, mukhang sobrang big time yata ni Boss Luo. Baka dapat. Ibaba mo na lang kasi yung alak. Ano ngayon kung mabasag ang isang bote? Kahit wasakin ko pa ang buong hotel niyang ito. Wala rin namang magagawa sa akin si Boss Lo. Wang Chunhai, tumigil ka sa pagpapanga. Kilala mo ba kung sino si Boss Lu? Siya ang nag-isang anak ng mga Lu. Huwag na ikaw, pati ako ay kailangang maging maingat sa kanya. Kapag nakagawa ka ng kasalanan kay Boss Lu, tapos na ang magandang buhay mo. Ganoon ba? E paano kung wasakin ko ito ngayon? Ano ang mangyayari? Wang Chunhai, sira ulo ka na ba? Binasag mo talaga yung mamahaling alak. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang patay? Wang Jie, anong gagawin natin ngayon? Isang bote lang yan, basag na. Yun na yun. Anong nangyayari dito? Manager Hu, tamang-tama ang dating mo. Itong isang lalaking walang hiya na to. Binasag niya yung mamahaling alak na bigay ng pinsan ko para kay Boss Chen. Halatang wala siyang respeto sa pinsan ko. Manager Hu, talagang nananadya ang taong ito. Kontrolin mo na ang lalaking to. Hintayin si Boss Lu para mabigyan natin siya ng leksyon na hindi niya makalimutan. Ito ang alak para kay
Boss Chen, tama. Pero kung ako ang pinadalhan, sino ka ba para manghimasok? Mali ka, boss. Kung hindi ako, sino? Ang may kapatan sa EIE na kwartong ito, maliban sa akin, kung hindi para kay Boss Chen, alam kaya ni ate na nandito ako. Pa sa akin to, Zhao Tzu. Alam mo ang tingin ni Boss Luo sa'yo? Nagpapakabingi ka pa ba? Sinabi ko na kanina, ang alak na ito ay para sa akin. Ayaw niyo lang maniwala. Wang Chunhai, tumahimik ka na lang. Kahit hindi para kay Boss Chen ang alak na yan. Huwag na huwag mong isiping para ito sa isang kagaya mo. Manager Hugh, binasag ko ang alak na ito. May problema ka ba? Mr. Wang, ang alak na yan ay talagang bigay ni Presidenta Luo para sa inyo. Kung anong gusto niyong gawin, gawin niyo. Malinaw ba yan? Bakit bigyan si Pres? Luo ng alak? Manny Jehu, baka nagkakamali ka. Isa lang siyang hamak na manyakis. Imposibleng may koneksyon siya sa kagaya ni Presidenta Lu. At padadalhan pa talaga siya ng alak. Kailangan ko pa bang magpaliwanag sa inyo tungkol sa mga ginagawa ko? Hindi ko alam kung ano talaga si Mr. Wang. Pero ang alam ko, si Mr. Wang ay isang importanteng bisita ni Presidenta Lu. Manager Hu, binayaran ka ba niya? Halika dito, nakikipagsabuatan ka lang sa pag-arte niya, di ba? Sigurado yan. Hindi talaga ako maniniwala. Isang preso na kalalaya lang na punggok, biglang ihi ni Presidenta Lu. Manager Hu, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan nito? Maniwala ka, mapapatanggal kita kay Presidenta Lu nang wala sa oras. Kung matanggal, basta binastos si Wang. Wala kang magandang hahantungan. Kahit palampasin pa yan ni Presidenta Luo, hindi ko siya palalampasin. Wang Chunhai, lumuhod ka ngayon din. Humingi ka sa akin ng tawad, kung hindi, ipapahamak kita. Sige, gusto kong makita kung paano mo ako ipapahamak. Sige, may paninindigan ka, mga kaklase ngayong araw. Kung sino man ang makabali ng buto sa binti ng punggok na yan, gagawin ko siyang vice president ng kumpanya ko. Astig ni President Chen. Anino mong paa at kamay ang babaliin, ha? Ate, nandito ka pala. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano yon? Nakipagsabuatan kay Hu, alak kay Chen. Binasag nila. Ngayong araw, dapat tulungan mo akong turuan siya ng leksyon. Sabi nila, yung alak ay hindi raw para sa akin galing sa'yo. Kaya binasag ko na lang. Wang Chunhai, sa harap mismo ni Presidenta Lu, hanggang ngayon mayabang ka pa? Isang bot lang ng alak yan. Kung nabasag, eh di basag. Ang mahalaga, hindi ka nasaktan. Ito. Sinisita ba kita para sumabad? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Na wag mo akong tawaging ate sa labas. Ibig sabihin, para sa kanya talaga? Chen Jenye, bulag ka na ba? O sira na ang ulo mo at hindi mo pa halata? Paano nangyari yon? Isa lang siyang hamak na punggok. Paano? President Chen, huwag ka nang magulat. Hindi ba't sinabi ko na kanina? May nakuha si Wang Chunhai na isang mayamang babae. At sa tingin ko, si Miss Lu mismo yon. Ibig sabihin si Kuya Wang ay isa talagang tinutoyo. Presidenta Lu, may isang bagay ako na dapat malaman ninyo. Itong si Wang Chunhai na kinukonsinti ninyo. Kinuha mo ang pera niya para ibuhos sa ibang babae, at sa babaeng yun, 10 milyon ang ginastos mo. Presidente Luo, bakit mo ko pinapalo? Itiko mo yang bibig mo. Sasabihin ko sa'yo ng diretso, hindi ko siya kinukupkop. Siya ang kumukupkop sa akin. Ano, Presidente Luo? Ibig mong sabihin, si Wang Chunhai ang nag-aalaga sa'yo. Paano yun nangyari? Presidente Luo, baka lasing ka lang? Isa lang siyang pogi. Paano siya magkakapera para sustentuhan ka? Ama, insan, tumigil ka na sa kakabiro. Tumahimik ka. Wala ako sa mood makipagbiruan. Siya ang prinsesa ng Luo, si Kuya Wang pala ang nag-aalaga. Gaano ba kayaman si Brother Wang? Hindi pwede, Chu. Kailangan kong kumapit ng mahigpit kay Brother Wang. Hindi pwedeng may ibang umagaw sa kanya. Wala namang imposible. Huwag niyo akong husgahan gamit yang makitid niyong pag-isip. Napagtanto ko, nagkapanggap lang siyang ordinaryo. Pero ang sinukli niyo sa kanya, alang katapusang pandidiri. Diretsahin ko kayo, yung kakayahan niya. Hindi niyo kayang sukatin. Chunhai, pasensya na. Alam kong ako ang may kasalanan. Sinusubok lang kita. Huwag kang magkakamali ng akala. Pwede ba, magpakasal ulit tayo? Sa meeting, tingnan mo sila sa paligid ko. Sinong babae rito ang hindi mas bata sa'yo? Sinong mas pangit sa'yo? Sinasabi mo yan ngayon, hindi ka ba nasusuka? Makapal talaga mukha mo. Nung naubos mo pera ni Brother Wang dati, iniwan mo siya. Ngayong nalaman mong mayaman siya. Nandito ka ulit nakikiusyoso. Ang kapal mo. Ikaw. Anong ikaw? Laspag na asawa. Kanina mo pa iniinsulto si Brother Wang. Ngayon, humingi ka ng tawad kay Brother Wang. Pati kayong lahat. Lahat kayo dapat humingi ng tawad. Ako? Magsusuri sa kanya? Impossible. Ayaw mag-sorry. Sage, ang partnership ng dalawa nating pamilya. Wala nang saysay na ituloy pa. Kapag itinigil ng Luo Group ang negosyo sa amin,
Tapos na ang pamilya namin. Ay, Presidente Lu, teka lang. Magsosorry na ako, ngayon na. Brother Wang, ako ay nagkamali. Bulag ako, hindi kita nakilala. Dakila ka, may malawak kang pag-intindi. Patawarin mo na ako. Ikaw, bilis, mag-sorry ka rin. Insan, Magsorry ka. paumanhin. Umalis na tayo. At kayong lahat. Lumabas na kayo lahat. Hindi pwede, kailangan kong ilayo si Boss Wang. Ang anak na babae ng pamilyang Luo na ito, ang ganda pala. Kapag naakit si Boss Wang, lagot talaga ako. Boss Wang, medyo masama pakiramdam ko. Pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Hindi pwede. May hapunan kami ni Chunhai ngayong gabi. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Ito ang alindog ng pera, basta may pera ka, ang mga magagandang babae na ito. Lumiligid lahat sa'yo. Boss Wang, yung bago kong lace, gusto mo bang tingnan? Chunhai, may bago akong biniling medyas. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Ese, Boss Wang, siya ba o ako ang pipiliin mo? Chunhai, siya ba o ako? Bata lang ang namimili, gusto ko silang dalawa. Brother Dahay, bakit hindi ka pa nagre-reply sa akin kung magiging close kami? Hindi na matatalo ang live stream ko, nakakainis talaga. Anong nangyari, Yaw? Sino nang away sa'yo? Alam mo siya. Kahapon may nakilala akong isang cute na lalaki. May ginawa siyang kababalaghan sa CR. Tapos, mahumahabol sa akin nun, nakiusap akong tulungan niya ako. Pero sinamantala niya ako. Wala naman siyang ginawang masama sa'yo. Hindi yan ang punto. Ang punto, tinulungan niya rin naman ako, niyaya ko siyang kumain. Pero tinanggihan niya ako. May lalaking mangangahas na tanggihan ako. Naku, sa ganyang klaseng lalaki, bakit mo pa niyayang kumain? Sabi ko sa'yo, ang tanggihan ang isang napakagandang babae na tulad mo. Kawalan niya yon. Tama ka. Hindi worth it magali para sa ganyang cute na lalaki. Wow, nag-reply na si Boss Dahay. Sino? Yung kanina nung live selling ko, malapit na akong matalo. Biglang may pumasok na isang boss, binigyan ako ng mahigit 10 milyon. Balak ko sana siyang ilibre ng dinner para magpasalamat ng maayos. Teka, tingnan muna natin ang picture. Paano kung isa rin palang cute na alagain? Di ba? Ngano? Si Boss Dahay, mukhang mas matanda sa akin ng konti. Pero, may dating naman, mukha siyang disenteng tao. Hindi mukhang kriminal. Kailan mo nakita ang kriminal? Ano gagawin natin? Humayag na kasi ako sa kanya. Ganito na lang. Bukas, sasamahan kita. Kapag may binabalak siyang masama sa'yo, may reserba tayo, tulungan tayo. Alam kong ikaw ang pinaka-best sa kin. Pero usapan natin. Kapag hindi siya tulad na sinabi mo, bawal mong agawin. Relax ka lang. Hindi ako akit sa mga ganyang walang hiyang lalaki. Sige na. Mamaya, kapag bastos siya, alis tayo agad. Okay. Hi! Boss Daha. Hala. Bakit ikaw? Magkakilala ba kayo? Siya yung cute na sinasabi ko sa'yo. Miss, bantayan mo ang mga salita mo. Bakit naman ako naging cute? Kung ganyan ka na nga, ano pa ba tawag dun kundi cute? Hindi ba ikaw yung nagsabi na tulungan kita? Hindi ko siya iniimbento. Cute ka talaga. Siya. Alis na tayo. Teka, yaw. Sa tingin ko, parang hindi naman masamang tao si Boss Dahay. Antas ang pagkagusto ni Liu Shasha, dagdagan na 10. Kasalukuyang antas ang pagkagusto, 6 na po. Ano problema? Bakit tumaas ang antas? Di dyan ka na lang mag-isa, alis na ako. Sige, paalam, walang personalan. Ano ba to, ang sama ng ugali? Boss Dahay, maupo ka muna. Uwi na ako, kakausapin ko na lang siya ulit. Babalik ako para magpaliwanag sa kanya. Dahay, sa totoo lang ha, mas guwapo ka. At mas lalaki ang dating kaysa sa picture. Ako si Wong Chunhai. Ang laki ng agwat natin sa edad. Pwede na kitang tiyuhin. Ano ba yan? Hindi naman halata. Kuya talaga ang tawag ko sa'yo. Ikaw ang bahala. Nga pala, Dahay, single ka ba? Masasabi mo. Pero may ilan akong matalik na babaeng kaibigan. Eddie, okay lang ba kung ako na ang maging girlfriend mo? Ang prangka ng mga dalaga ngayon, Kung hindi ka sasagot, ibig sabihin pumapayag ka na. hindi ka ba natatakot na baka masamang tao ako at saktan lang kita? Kahit masamang tao ka pa, tanggap ko na yon. Nakakatuwa talaga ang babaeng to. Wala akong ginagawa, kusang tumaas ang gusto ko sa kanya. Mukhang sulit naman pala. Ang ginastos kong ito. Kung ganoon,
Kuya Wang, may problema sa bahay. Pwede ka bang pumunta ngayon? Pasensya na ha. May kailangan lang akong asikasuhin sandali. Sa susunod na tingnan mo pa ako ng ganyan. Hindi na kita palalampasin. Huang Kui, ngayon na ang huling araw mo. Kung hindi mo babayaran ang utang mo, huwag kang magalis sa akin. Kuya, wala na talaga akong pera. Wala na. Madali lang yan. Halika, putulin ninyo ang braso niya, sandali. Kuya, wala akong pera. Pero pwede kong yalok ang anak kong babae pambayad sa utang. Anak ko siya, ang ganda niya, hindi magpapahuli sa sikat na artista. Tao ka pa ba? Sarili nating anak si Xiao Fang. Ipalit mo siya sa utang. Hindi ako papayag. Layas, hindi ka papayag? Gusto mo bang mamatay ako? Huang Kui. Hindi ko inaasahan. Sa itsura mong yan, mayroon kang ganitong kagandang anak? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Ipinambayad ka na ng tatay mo sa utang niya sa akin. Sa tingin mo, anong gagawin ko? Magkano ba ang utang ng tatay ko? Ako ang magbabayad para sa kanya. Ang tatay mo may utang sa akin ng 10 milyon. Halika rito, bayaan mo, ngayon na. 10 milyon. Pa, bakit ang laki ng utang mo sa kanila? 10 milyon. Paano ko babayaran yan? Paano babayaran? Sumama ka na lang kay Huje bilang pambayad utang. Di pa nabayaran na rin yun? Pa, ako ang tunay mong anak. Kaya ka nga dapat magbayad para sa akin. Dahil anak kita. Gusto mo ba akong mamatay? Pinalaki kita. Wala akong napala sa'yo. Dahil wala kang pera, anak mo ang magbabayad sa utang ng ama. Basta sumama ka sa akin na maayos, hindi kita papahirapan. Huwag mong galawin ang anak ko. Halika, huwag kang matakot, iha. Sumama ka kay kuya, masarap ang buhay, sagot kita sa lahat. Ang lakas ng loob mong sipain ako. Seseryosohin na kita ngayon din. Bitawan mo ang anak ko. Huwag. Ayoko. Xiao Fang, Kuya Wang, alam kong ililigtas mo ako. ayos na. Nandito na ako, huwag kang matakot. Sino ka ba, hampas lupa? Ang lakas ng loob mong galawin ang babae ko. Wala akong pakialam kung babae mo siya. Ibinigay na siya ng tatay niya. Bilang pambayad sa akin. Ngayon, pagmamay-ari ko na siya. Si Xiao Fang ay anak mo. Hayop ka. Tao ka ba? Anak ko siya. Anong pakialam mo? At para sa kaalaman mo, si Huj. Milyonaryo yan at konektado sa politika at sindikato. Mas maganda ang buhay na naghihintay kay Xiao Fang sa kanya. Hayop ka. Hindi ka karapat dapat maging ama. Kung kaapat dapat ako o hindi, wala kang pakialam. Anak ko siya. Natural lang na anak ang magbayad ng utang ng magulang. Ha? Wala ba ako sa paningin mo? Ngayon, dalawa lang ang pagpipilian mo. Putulin ang isang braso mo o ibigay mo siya sa akin. Pumili ka. Wala akong oras makipagpatagal dito sa'yo. Huj, ibibigay ko si Xiao Fang sa'yo. Xiao Fang, sumama ka na kay Huj. Kung hindi, puputulin niya ang braso ko. Ayokong maging baldado. Narinig mo? Pumayag na ang sarili niyang ama. Ngayon, siya. Makakasama ko na talaga. Isa pang hakbang mo, papatayin kita, promise. Utang ng ama, bayad ng anak. Iyan ang batas ng buhay, maganda. Bibigyan din kita ng dalawang pagpipilian. Una, sumama ka sa akin. Pangalawa, putulin natin ang braso ng tatay mo. Xiao Fang, pumayag ka na kay Huj. Huang Kui, huwag mo akong sisihin ha. Ang sisihin mo ay ang anak mong ayaw kang tulungan. Simulan na. Huwag. Xiao Fang, nakikiusap ako. Ama mo ako. Kung hindi mo ako ililigtas, mamamatay na ako. Ano man ang mangyari, siya pa rin ang tunay kong ama. Kumusta? Nakapagdesisyon ka na ba? Ako ang magbabayad ng utang niya. From D, 10 milyon ang utang niya. Saan ka naman kukuha nun?
10 milyon lang pala, akala ko naman kung gaano kalaki. I-type mo ang bank account number mo. Sage, pero huwag mo akong lolokohin. Aba, pumasok nga ang 10 milyon. Ikaw na, Ngayon, magsialisan na kayo. pakawalan mo sila. Tapos na ang transaction ko sa kanila. Ngayon naman, tayo naman ang magkukumustahan. Anong ibig mong sabihin? Sinaktan mo ko kanina. Bigyan mo ko ng Danyos perwisyo. Di naman kalakihan. 100 milyon. Ibigay mo, aalis na ko agad. Ang daming pera ng batang to. Kailangan natin siyang mapiga. Nagmamatigas ka ha? Sobrang naive ko naman. Mga batang hamog tong mga to, ngayong alam na nilang may pera ko. Hindi sila titigil hanggat di nila ako naubusan. Mukhang wala na akong choice kundi sumugal. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw tong nag-api sa akin. Kaya kasi napak ni Bro Wang. Makapal mukha ko. Ngayon, itong 100 milyon. Ibibigay nyo sa gusto nyo hindi. Eh kung ayaw kong ibigay, Kung ayaw mo, di ka makakaalis ng kwartong 2. Yung mga parte ng katawan mo. Mukhang may presyo pa yan. Ibebenta natin. Bilang pambayad sa danyos. At saka, itong babaeng to, isasama ko pa rin. kung maglakas loob kang galawin ako, sa tingin mo makakalabas ka ba rito ng buhay? Anong ibig mong sabihin? 100 milyon, 1 bilyon, kaya kong ibigay yan lahat. Ang problema lang, baka may pangkuha ka, pero wala kang panggasto sa buhay. Natatakot naman ako. Ano? Ang sarap magpakaangas sa harap ng babae, no? Kung maglalabas ka ng 1 bilyon, luluhod ako agad sa'yo. Kung hindi, ipaparinig ko sa'yo ang hagulgol mo sa harap niya. At ipaparinig ko naman sa kanya ang ungol mo. Idilat mo yang mga mata mo at magpakalinaw. 1, 100,000, 10,000, milyon, 1 bilyon. Kuya, paano ka naging ganito kayaman? Hulaan mo. Hindi kaya, galing siya sa isang sikretong pamilya ng milyonaryo? Nauto rin siya, Pero kung ganito karami ang assets niya, sa Gen City, malamang siya na ang pinakamayaman. Nandito na ang pera. Kukunin mo pa ba o hindi? Paano kung galing nga siya sa isang sikretong angkan na milyonaryo? Kahit 10 buhay pa ang meron ako, kulang pa yan para makaligtas. Uwi na muna tayo at mag-imbestiga ng mabuti bago gumawa ng kahit ano. Ayoko na. Bulag siguro ako. Alis na ako ngayon. Tigil. May nagsabi bang umalis ka na? Gusto mong umalis? Kailangan mo muna tanungin si Xiaofang. Kung papayag siya, Miss Huang, bulag lang talaga ako at hindi kita nakilala. Wala akong alam na may ganito ka palang koneksyon. Paano kung yung 10 milyong utang ng tatay mo, isauli ko sa'yo, patawarin mo na ako. Pwede ba? Layas, ayoko nang makita ka pa. Lumabas eh. Sex, alis na ako ngayon. Tana, alis na tayo. ayos ka lang ba? Sa yaman niyang yan, kung wala tayong makukuha kahit konti, hindi ba't napakalaking sayang naman noon? Sandali. Ayan na, alis ka na lang bigla kasama ang anak ko. Binayaran ko na ang utang mo. Ano pa bang gusto mo? Bigyan mo ako ng 5 milyon. Hindi, gawin mong 50 milyon at pwede mo nang isama ang anak ko. Itay, ano bang ginagawa mo? Wala kang utang na loob. Binayaran na nga niya ang utang mo. Tapos hihingi ka pa ng pera. Siya, tumahimik ka. Ganyan siya kayaman. Ano ngayon kung humingi ako ng pera? 20 taon kong pinalaki. Hindi ba dapat lang na humingi ako ng konti? 50 milyon? Ang kapal ng mukha mo para hingin yan. Wala akong pakialam. Hanggat di ka nagbabayad, di mo makukuha ang anak ko. Nagmamatigas ka, ha? Pati si Huge na kinatatakutan mo, hindi makahas humingi ng ganitong pera. Bakit sa tingin mo, karapat-dapat ka? Eh, yung 10 milyon, pwede ba? Sobra-sobra na ang laman ng card na to para mabuhay ka ng komportable. Simula ngayon, wala ka ng kinalaman kay Xiaofang. Kapag ginulo mo pa siya, hindi na kita sasantuhin. Hindi na maulit. Pangako yan. Gamitin niyo yan, tigilan ang sugal. Alam ko na, anak. Sige na, umalis ka na. Bilisan mo.
Mayaman na ko. Mayaman na ko. Sa pagkakataong to, siguradong makakabawi ako ng doble. Ba't ka na naman susugal? Tigilan mo na yan. Sinira na nga ng sugal ang pamilya natin. Bitawan mo ko. Bro, isipin mo na lang pinahiram ko sa iyo tong pera ngayon. Babayaran kita sa susunod, promise. Kusang loob ko tong ginagawa kaya di mo na kailangang bayaran. Ang laki ng tulong mo sa akin ngayon. Paano ba kita mapapasalamatan? Kung gusto mo, ako na lang ang pabuya sa iyo. Bakit kulang pa rin ng kaunti? Bahala na. Tuloy lang ang banat. Di ba sabi mo sa akin dati, disente kang babae? Bakit ngayon parang okay lang sa iyong ialay ang sarili mo? Matagumpay na unang ganti. Ang host ay makakatanggap ng isang skill book. Bastos. Ikaw na naman, Buong araw kitang hinanap. Tulungan mo ko. ganyan ka ba manghingi ng pabor? Yun nga eh. Bakit ka naman tutulungan ni boss? Huwag kang umarte. O hindi. Antas ng pagkagusto ni Rinyaw-yaw. Bawas na 10. Kasalukuyang antas ng pagkagusto. Negatibong 25. Mukhang sumobra ako. Anong tulong? Pakunwari kang boyfriend ko. Ano? Para sa akin lang si boss. Bakit siya magiging boyfriend mo? Relax. Pinagkapanggap ko lang siyang boyfriend. Magkukunwaring boyfriend mo? May birthday party kasi ako bukas. Siguradong dadagsa ang mga manliligaw ko. Gusto ko lang magpanggap kang BFF para layuan nila ako. Pero ako, Kasi bastos kang lalaki. bastos ako, kaya bakit kita tutulungan? Kayang-kaya kitang bayaran ng malaki. Kera, yan ang hindi ko kailangan ngayon. Kung ganun, papayag ako sa isang kondisyon mo. Sa itsura ng dalagitang to, halatang galing sa pamilyang may kaya. Para mapataas sa 100 ang antas ng pagkagusto niya. Walang epekto kung gagastusan mo lang siya. Ito ang number ko. At saka, i-text mo sa akin ang address mo. Ikaw. Wang Chunhai, isa kang matandang manyakis. Wow, ang ganda talaga ni Senior Yao Yao. Nga, Nararapat lang na siya ang campus bell. Mga kaklase, pakitulungan ninyo akong maging saksi ngayong araw. Magtatapat ako ng damdamin sa babaeng pinakagusto ko. wow, si Senior Kin. Nagtatapat na siya ng pag-ibig kay Senior Yao Yao. Nakakakilig naman. Yaw-yaw, gustong-gusto kita. Pwede pa kitang maging kasintahan? Paumanhin, may boyfriend na ako. Ano? May boyfriend na pala si Senior Yao Yao. Sino ba kasi yun? Sinong pailalim na kumilos? At nasakop agad si Senior Yao Yao. Yaw-yaw, nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ka ba laging single? Baka naman dahil sa gustong tanggihan ako. Kaya ka gumagawa ng dahilan? Tama, Senior. Buong puso ang pag-ibig ni Senior Kin sa'yo. Sagutin mo na lang kasi siya. Sagutin mo na. Sagutin mo na. Yaw-yaw, makakaasa ka. Hindi kita pababayaan sa buhay na ito. Senior Kin, malinaw na ang sinabi ko kanina. Pakiusap, wag mo na akong guluhin pa. Kung may boyfriend ka na, at saktong kaawan mo ngayon, malamang nandito lang din siya. Bakit hindi mo siya ipakilala? Para makilala naman namin siya? Ang inay naman dito. Manong, sino ka ba? Baka napapadpad ka lang. Di mo ba nakikita? Na puro kabataan kami dito. Kabataan? Lahat naman tayo dumaan dyan. Dumaan ako para sunduin ang nobya ko. Pasensya na. Hindi na wala iba. Ano? Itong si Manong. Ang nobyo ni Senior Yao Yao. Kahit medyo may edad, mukha naman siyang charismatic. Nakakain ba yung charisma? Halatang-halatang from di ito. Paano siya magiging karapat-dapat sa ating campus goddess? Romdi, alisin mo yung malakit mong kamay. Kahit na naghahanap pa ng panakip butas si Yaw-yaw, wala ka namang karapatan. Sino yan? Isang manliligaw lang. Huwag mo nang pansinin. Yaw-yaw, naiintindihan ko kung bakit ka naghanap ng panakip butas. Pero di mo naman kailangang babuin ang sarili mo ng ganito. Pumayag ka pang magpanggap ang isang basurang katulad niyan. Sino bang nagsabing panakibutas lang siya? Siya ang boyfriend ko. Renyaw-yaw, ikaw, ang nag-isang prinsesa ng pamilya rin. Bakit ka sumasama sa ganitong hamak na Romdi? Ano bang karapatan niyang tumayo rito? Sana pag sinabi mong hamak, sarili mo ang tinutukoy mo. Ang galing mong umarte. Sabihin mo nga, magkano ang binayad sa'yo ni At Yao Yao? 10 beses ng bayad sa isang taon mong trabaho. Kaya kang bigyan niyang masterkin. Gusto mo ng pera? Sige, kunin mo ang perang to at lumayas ka na agad. Kinshauhang, sobra ka na. Yaw-yaw, ginawa ko na ang lahat. Pero ayaw pa rin nilang maniwala. Baka pwedeng patunayan mo. Paano ko papatunayan? Baka pwedeng halikan mo ako. Ang bastos. Sinasadya niya talaga yan. Hinalikan talaga siya ni At Yao Yao. Baka naman siya talaga ang nobyo ni At Yao Yao.
Ganito pala ang mga supladang prinsesa. Kailangan lang pala ng kakaibang estilo para makao. Ngayon, naniniwala ka na ba? Yaw, hindi mo naman ito ginagawa para lang asarin ako. Hindi ba? Tingnan ko lang sa'yo. Yaw, baka hindi pa tayo gaanong close. Sobra na yan. Qin Xiaohang, sobra ka na talaga. Isang bisis mo kahawakan si Yaw, papatayin kita. Tandaan mo yan. Tumingin ka nga sa salamin. Tingnan mo kung anong klaseng basura ka. Tulad mo, may kapatan kang mapunta kay Yaw. Kung bagay o hindi ikaw ang magdedesisyon. Pero, kung si Yaw ang may gusto, wala na akong magagawa. Anong silbi ng gusto kung wala ka namang kakayahan? Alam mo ba? Ang uri ng buhay na gusto ni Yaw, kaya mo bang ibigay yun? Itong damit na suot niya pa lang. Katumbas na ng kalahating taon mong sweldo. Itong birthday party na yon, ang mga natanggap na regalo. Mas malaki pa sa 10 buhay mong kikitain. Ang yaman mo naman pala talaga. Yaw, birthday mo pala ngayon. May inihanda akong regalo para sa'yo. Sige, ngayong gabi, ipapakita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng high society. At ang malaking bangin na di mo kayang tawirin bilang hama. Grabe, napaka-thoughtful talaga ni Qin. Alam niyang magaling si Yao Yao sa mga instrumento, kaya naghanda siya ng isang napakamahal na violin. Gawa ito ng isang master, tinatawag na hari ng mga violin. Sabi nila, isang string pa lang ito ay mahigit 1 milyon na ang halaga. Ang buong violin ay nakakahalaga na hindi bababa sa 20 milyong dolyar. Ito ang regalo ko para kay Yaw. Ngayon, nakikita mo na ang pagkakaiba natin, di ba? Qin, bakit ka pa nakikipag-usap sa isang promdi? Wala naman siyang alam sa halaga ng violin na yan. Akala mo ba sa pagbibigay ng violin kay Yaw, magugustuhan ka na niya agad? Wala ka talagang alam sa mga babae. Kung ganoon, ipakita mo nga sa amin kung ano ang regalo mo para kay Yaw, para malaman namin kung ano yan. Huwag mong sabihin. Mga bulok na dahon ng gulay at sirang tinapay na inabot sa'yo? Ilabas mo na, huwag kang magatumpik-tumpik pa. O ito ang regalo ko sa'yo. Maligayang kaarawan. Namamalikmata ba ako? Isang pakete ng sitseria. Akala ko ba mahirap ka lang? Di ko inakalang bobo ka rin pala. Sitseria ang regalo sa birthday. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Yaw, kitang-kita mo na, di ba? Yang lalaking yan. Isa lang walang modo at walang alam sa mundo. Kung makasama mo siya, mapapahiya lang ang pamilya mo. Paano mo nalaman na gusto ko ng sitseria? Salamat. Ano? Di na. Talagang nagustuhan niya ang sitsiriang binili ko sa kalye. Tama na, Yaw. Di mo na kailangang ipagtanggol ang hampas lupang yan. Di ba nakakapagod yung pagkukunwari mo? Sinong nagsabing nakukunwari ako? Gustong-gusto ko talaga ng sitseria. Di ba sabi ko sa inyo, sa pagregalo, hindi kailangang mamahalin. Ang mahalaga ay gusto ng tao. Sigs, Yaw, pa sa araw na ito. May inihanda pa akong sorpresa na tiyak kong magugustuhan mo. Yaw, ito na yon. Isang taon kong pinaghandaan ang kantang ito. At ngayong gabi, iaalay ko sa'yo. Yang isang yang yan, tiyak, walang kaalam-alam sa musika. Kailangan kong ipakita kay Yaw kung sino ang pinakamainam na lalaki para sa kanya. Wow, napakagaling mo naman, Qin. Ang ganda ng tugtugin. Siguradong pinagukulan ni Qin yan na matinding paghahanda. Iba talaga kapag mayaman ang pamilya. Isang kilos lang, bilib na ang lahat. Ang ganda. Ang romantic. Sayang at hindi ako ang pinadalhan. Kung ako yon, malamang papakasalan ko na siya. Yaw, nagustuhan mo ba? Ang ganda ng kantang ito. Kaso, Yan ang diferensya ng elitista sa basura. Nakita mo na? Mamatay ka na lang sa inggit. Huwag kang asumin dyan. Nagustuhan lang niya yung kanta. Hindi ikaw. Saka yung tumutok ng violin. Bakit? Sino bang hindi marunong noon? oh, probinsyano, may alam ka ba sa musika? May karapatan ka bang pintasan si Qin? Magbi-violin kang mukha mong yan? Sa tingin ko, bagay ka lang magbunot ng bulak sa kama. Kung ganoon, ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang tunay na musika. Ano ba? Bakit mo kinuha ang violin ko? Sauli mo yan sa akin. Ako mas magaling pa ako sa'yo. Ang sa akin lang, isang hampas lupang tulad mo. Ay hindi ka dapat sa violin na to. Kung ganoon, tayaan natin yan. Kapag mas magaling ako sa'yo, hindi ako rin maglupa kayo. Umay ka ba? Paano kung ikaw ang matalo? Kung ako matalo, layuan si Oy ng tuyan. Sank, usapang lalaki yan. Ay activate mo ang master level violin skill. Wow, maganda yon. Mahusay. Impossible ito. Bakit siya mas mahusay kaysa sa akin? Ito ang mundo. Ang pinakamahirap na kanta. Ang ikalawang konserto ay talagang ang kanyang ritmo at pamamaraan. Hindi ba baba, ito ay isang master level din ito. Mas mahusay kaysa sa Senior Qin. Paano ito posible? Ito ang aking ikalawang kasalukuyan para sa'yo. Gusto mo ba ito? Tiyak sapat, ang uri ng malaking babae ay kapaki-pakinabang pa rin sa isang espesyal na paraan.
Boy, maghintay ka para sa akin. Salamat ngayon. Maaari mo salamat sa akin. Ano pa ang gusto mo? Ano sa tingin mo? Ang huling oas. Yaw, sorry, huli ako. Ano ang ginagawa ninyo dalawa? Hindi mo ba ipinangako sa akin? Sinabi, hindi mo ba kay Chunhai sa akin? Shasha, hindi ito sa tingin mo. Hindi ka naintindin. Hindi ito ang naisip ko. Ano ito? Ikaw ay parehong tulad ng Wang Chunhai. Mangyaring ipaliwanag sa kanya. Ipaliwanag ng ano? Maaari din ang patunayan ito. Ako ang iyong kasintahan. Tama ito. Sinabi ni Yaw mismo. Ito ang kanyang kasintahan. Siya ang iyong kasintahan. Nagsisinungaling pa rin ka sa akin, Shasha. Maaari ko bang ipaliwanag sa iyo mamaya? Hindi ako makinig. Hindi ako makinig. Hindi ako makinig. Sino ang tiyuhin na ito? Bakit ang dalawang malalaking paaralan sa aming paaralan ay nagnanakaw sa kanya? Shasha, sa katunayan, siya at ako. Kan. Chunhai, akin ka lang. Makipag-break ka na sa kanya. Ako na lang ang piliin mo, please. Hindi pwede. Shota ko na siya ngayon. Sa akin siya. At Yaw, may kailangan pa akong gawin. Mauna na ako. Sige, alis na rin ako. Bie, sa akin. Eka, hindi ba birthday party na senyorita ng pamilya Ren to ngayon? Bakit ang dami nyo nang umaalis? Nag-aaway ang dalawang diyosa dahil sa lalaki. Huwag ka nang pumasok, papayuhan na kita. Nagsusuntukan dahil sa isang lalaki? Gaano ba kagwapong lalaki yun? Isang matandang lalaki. Nandoon pa sila sa loob. Nagkapatayan sila sa loob. Sika na lang mamaya, alis na ako. Tama na, Shasha. Makinig ka sa akin. Ang totoong nangyari, ganito. Wang Chunhai, paano mo nakilala at nakalapit ang senyorita ng pamilya Ren? Kaya ka pala napakayaman ngayon. Inaalagaan ka lang pala ng senyorita Ren. At ginagamit mo ang pera ni senyorita Ren. Para mag-alaga ng ibang babae. Sa susunod na araw, sa luxury car show ng batang amo ng pamilya Ren, ilalantad kita. Haharapin mo ang galit ng batang amo. Ganito kasi yun. Pumayag lang siyang. Magpanggap na shota ko. Totoo, bakit kita lolokohin? Pero naghalikan kayong dalawa. Nagkapanggap lang yun para sa kanila. Kung hindi, paano sila maniniwala? Huwag mong sabihin sa akin na talagang gusto ko siyang halikan. Tumanggi ang bibig mo pero halatang gusto ng katawan mo. Tumaas din ang antas ng pagkagusto niya, huwag mo nang ikaila. Hoy, Brother Wang, may lakad ka ba bukas? wala naman. Sabi sa resto na abot ko na raw ang quota ko ng maaga. Binigyan nila ako ng ticket sa isang luxury car show. Bukas. Pwede mo ba akong samahan? Naman. Brother Wang, ang bait mo talaga sa akin. Car show. Di pa ni bagong gastusan na naman to. Hello, Brother Wang, libre ka ba bukas? bukas. Wala akong oras. Bakit? Okay naman ang kita ng kumpanya ngayon. Gusto ko sanang magpalit ng sasakyan para mas gumanda ang imahe ng kumpanya. Pwede mo ba akong samahang pumili? Magpapalit ka ng kotse. Isasama kita sa isang car show bukas. Sabay na tayo. May pagkakakitaan na naman. May kailangan pa akong asikasuhin. Dito muna kayo. Bye. Brother Wang, pasok na tayo. Huwag muna, may hinihintay pa tayo. Brother Wang, Nandito na ako. Nakakainis. Bakit nandito rin si Loy? ano ang ginagawa ng babaeng to dito? Pasok na tayo. Hello, mga beb. Gayon, ipapasyal kayo ni Shasha sa pinakamalaking. Car show dito sa Jiangcheng. Anong ginagawa ng babaeng to dito? Sobra tong magselos. Pag nakita niya akong maraming babae, gagawa na naman to ng eksena. Punta tayo doon, tingnan natin kung may magustuhan ka. Anong ginagawa ni Ren Yaoyao dito? Kapag nakita niya akong ganito, ang antas ng pagkagusto niya sa akin. Malamang bumagsak ng todo yon. Punta tayo sa kabila. Wang Chunhai, anong ginagawa mo dito? Kung ikaw nakapunta, bakit hindi ako pwedeng pumunta? Zhao Tzu, anong kalokohan na naman yan? Ete, niloko ka niya. Alam mo ba kung saan galing ang pera niya? Isa lang siyang, walang kwentang lalaking palamunin. Palamunin. Akala mo yata ikaw yan, ha? Wang Chunhai, huwag kang magmatigas. Pagdating ng tunay na amo ngayon, ibubuko kita. Tingnan natin kung hindi ka niya pagtulungang wasakin. Kaya naman pala ayaw na ayaw mo sa pinsan mo. May diferensya pala talaga ang utak niya. Tara na. Hoy, huminto ka diyan, Wang Chunhai. Ngayon, wala kang karapatang umalis. Dito ka lang, at maghintay kang pang mabait na aso. Zhao Tzu, pwede bang tigilan mo na yung kadramahan mo? Hindi ako nagdadrama. Ngayon talaga ibubunyag ko na.
ang tunay niyang kulay. Hindi niyo ba alam kung saan galing ang pera niya? Nakuha niya yun sa pangingisda sa anak ng pamilyang Ren. Niloloko niya kayong dalawa. Kaya pala si Ren Yaoyao ay ang nag-isang tagapagmana ng pamilyang Ren sa Jiang City. Wang Chunhei, kung makatawag ka ng palamunin kay Zhao Tzu, di ba't ika naman ang toy boy ni Miss Ren? Son Mei Ling, kung may diferensya talaga yung utak mo, sumama ka na lang sa kanya. Pagpatingin sa ospital, baka may buy one get one pa. Wang Chunhai, tandaan mo to. Nung birthday party ni Miss Ren, nakita ko ang lahat. Mamayang dumating siya, ipapahiya kita ng husto. Wala ka nang kailangang alalahanin pa dyan. Wang Chunhai, kung may lakas ka ng loob ngayon, Huwag kang aalis. Dito ka lang magpakalalaki. Bakit ba kayo nagkakagulo? May nangyari ba? Wang Chunhai, anong ginagawa mo dito? Ako, Chunhai, ikaw pala yan. Nakita rin tayo dito. patay. Yung kinatatakutan ko, yun pa ang dumating. 4 na babae ang nagsama-sama, magiging magulo na to. Sino ba ang mga babaeng to? Brother Wang, ilan pa ba talaga ang babae mo? Ang dami nilang babae, mukhang kailangan kong patibayin ang posisyon ko sa puso ni Brother Wang. Nakakainis. Ang daming malalanding babae. Sa paligid ni Brother Dahay, matanda na pero napakalandi pa rin. Ang dami niyang babae. Bumaba ng 5 puntos ang antas ng pagkagusto ni Ren Yaoyao. Kasalukuyang antas ng pagkagusto, 55. Lahat ng hindi dapat pumunta, nandito lahat. Anong sumpa to? Miss Ren, buti naman at dumating kayo. Siya yun. Itong matandang lalaking sinusustentuhan nyo. Ginagamit ang pera nyo. Pamanlandi kung saan-saan. Nahuli ko talaga siya ngayon. Dapat nyo siyang paluin ng todo. Sinasabi mong siya ang lalaking sinusustentuhan ko. Hindi ba? Nagsisinungaling ka. Kahit mayaman si Yaoyao, mas mayaman si Brother Dahay. Ganda, si Miss Ren ay anak ng pinakamayamang angkan sa Jiangcheng. Mas mayaman pa siya kaysa sa pinakamayaman? Ano? Si Yaoyao ay prinsesa ng mayamang angkan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo naman ako tinatanong. Kahit prinsesa ka ng pinakamayaman, hindi mo pwedeng agawin si Brother Chunhai sa akin. Nene, unahin mo ang nauna. Si Brother Wang ay akin. Tama na, tumigil na kayo. Ako ang unang babaeng sustentado ni Brother Wang. Lahat kayo, tabi. Ang mga babaeng to, nababaliw na ba? Paano? Hindi lang mo sa kwenta. Tulad ni Wang Chunhai. Miss Ren, nakita nyo na? Sila yung mga babaeng nilalandi nang sinusustentuhan yung lalaki sa labas. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Miss Ren, sa inyong mataas na estado, kahit sino, kaya nyo, siya, hindi bagay. May problema ba? Siya ang nobyo ko. Ano? Miss Ren, huwag kayong magbiro. Siya ay isa lang sunod-sunuran na asawa na itinapon ko na. Paano niya kayo napasagot? Sino nang nagbibiro? Napakabuting lalaki na tinapon mo. May sakit ka ba? Sabi ko na sa inyo, huwag kayong maghahanap ng sakit ng katawan. Huwag ka munang magyabang. Kapag nalaman ng pamilya Ren, Na may relasyon kayo, hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Hindi mo na kailangang problemahin yan. Yao Yao, nagsimula na ang event. Bakit nandito ka pa? Ren Xiao. Sino ka ba? Kuya, hayaan mo na siya. Tara na. President Ren. Alam mo bang may boyfriend na ang kapatid mo? Ano? May boyfriend na ang kapatid ko? Sinong mayamang pamilya galing? Ang boyfriend ni Miss Ren. Ay hindi galing sa mayamang pamilya. Siya yun. Ikaw ang boyfriend ng kapatid ko? Tol, ilang taong ka na? Ren Xiao, hindi mo alam? Itong matandang to, napakawalang hiya. Mahilig siyang mag-advantage sa mga batang babae. Itong mga babaeng to, lahat sila, sugar baby niya. Si Miss Ren, Niloko lang niya. Ren Xiao, huwag kang maniwala. Hindi ganyan si Brother Wang. Kasi sobrang galing at pogi ni Brother Wang. Kaya kaming lahat nagkakagusto sa kanya. Ren Xiao, ako si Louie. Kaya kong patunayan na hindi si Brother Wang ang sinasabi nila. Sila itong nagsisinungaling. Hiwalay na kami ni Wang Chunhai. Ngayon, isa siyang totoong lalaki. Ninakaw niya ang pera ni Miss Ren para ibili ng kwintas ang mga babaeng to at maging sugar daddy ni Louie. Ang target niya lang ay ang yaman ng pamilya ninyo. totoo yan. Masyado pang bata si Miss Ren. Kaya nautos siya ng totoong lalaking ito. Binibigyan kita ng 20 segundo. Bigyan mo ako ng matinong paliwanag. O kaya, umalis ka na ng Jiang City. 15 segundo na lang. Tama, galing sa akin ang regalo. Ako rin ang sumusuporta sa kanila. Pero itong perang ginamit ko, wala ni isang sentimo ang galing kay Yao Yao. Wang Chunhei, isa kang totoong lalaking bagong labas lang ng kulungan. Kung hindi mo ninakaw ang pera ni Miss Ren, paano mo mapapaibig? Nang ganito ang mga babaeng ito, ngayon, pinapayuhan kitang umamin na ngayon din baka sakaling. Maawa pa si Ren Xiao at hayaan kang mabuhay. Oras na. May iba ka pa bang paliwanag? Nasabi ko na lahat ng dapat kong sabihin. Hindi ako nasisiyahan sa paliwanag mo. Guardia, baliin ninyo ang kanyang mga kamay at paa. Sandali, kuya. Ni minsan, wala pa akong ginastos ni piso para sa kanya. Miss Ren, bakit mo pa siya pinagtatanggol? Kung hindi dahil sa'yo,
Paano siya magkakaroon ng ganito karaming pera? Manahimik ka. Kuya, huwag mo siyang saktan. Nagugustuhan ko na siya. Kapatid ko, kung gusto mo mapabilang sa pamilya naming mga rin, dapat anak ka man lang ng isang pamilyang nasa mataas na antas ng lipunan. Wala siyang pera, wala ring impluensya. Hindi siya bagay sa'yo. Ibig mong sabihin, basta may pera. Pwede na kayong dalawa ni Yaw Yaw. Siyempre, basta may pera. Meron ka ba? Wala ako ngayon, pera hindi problema. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang tunay na mayaman. Wang Chunhai, sa harap ng pinakamayamang pamilyang Ren, magpapanggap kang mayaman ka. Para kang nagmamagaling sa harap ng tunay na eksperto. Hintayin lang natin. Panoorin natin kung paano siya mapapahiya. Wang Chunhai, hindi ba? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Dito sa auto show na, basta kaya mo makabili ng kahit anong kose gamit ang sarili mong pera. Palalayain na kita. Bakit di natin taasan ang pustahan? Anong gusto mong pustahan? Bibilhin ko lahat, huwag kang makialam. Sa relasyon namin ni Yaw Yaw. Pugi, hindi ka man lang kumukuha ng hangin bago magyabang? Ito yung Lahat ng luxury cars na pag-ari ng pamilyang Ren. May ideya ka ba kung magkano lahat ng yan? Nakakahiya. Nasiraan ka na ba ng ulo sa takot? Huwag mong sabihin porket nandito si Yaw Yaw. Di kita kayang saktan? Pinaglalaruan mo ba ako? Wala akong oras sa mga kalokohan. Sa auto show na to, may 3 kotse na lampas 100 milyon ang halaga. Mahigit 30 kotse naman ang halaga ay 10 milyon pataas. Ang natira, lahat ay milyon peso. Lahat-lahat, abot ng mahigit 1 milyon. Paano mo mabibili yan? Siyempre, swipe lang ng card. Huwag mong sabihin cash ang gusto mo. Kuya Wang, bilyon-bilyon yan. Sapat ba ang laman ng card mo? Magpapadala pa ako ng pundo mula sa kumpanya natin. Ayos lang. Barya lang to. Wang Chunhei, hanggang sa huli, nagpapanggap ka pa rin? Walang pera, di ka mapapatawad. Kung nagpapanggap ako o hindi, bakit hindi mo ipa-verify ang pondo ko? Hindi ka talaga titigil hanggat wala ka sa hukay. Mga tauhan, i-verify ang pondo niya. Magkano bang pera meron siya? Yung Master Ren? Wala ba talaga siyang kahit isang kusing? Sabi ko na nga ba, isa kang hambog na nagpapanggap lang. Bakit ka nagmamadali? Pakinggan muna natin ang sasabihin niya. Magkano? Ang laman nitong card, Ay lampas na sa limit ng ES machine. Hindi na mabasa. ano? Impossible. Siguradong sira lang ang makinang yan. Laging recheck rin ang aming mga gawain sa pamilya. Wala kang karapatang makisali. Sino ba talaga ang taong to? Nagdadala ng ganyang kayamanan kahit saan? Maging sa buong bansa. Mabibilang lang ang may ganitong kakayahan. Minalit ko pa pala siya, Dahaj. Mas mayaman pa siya kaysa sa inaakala ko. Ginoong Wang, ako'y naging padalos-dalos. Patawad. Ngayon, pwedeng makasama ko na si Yaw Yaw, hindi ba? Ginoong Wang, nagbibiro kayo. Ang kasal ni Yaw Yaw sa iyo ay ang pag-akyat ng aming pamilya. Impossible ito. Lahat ito ay kasinungalingan, Zhao Tzu. Sabi mo tutulungan niya tayo. Lumayas ka. Laspag na asawa. Kasalanan mo lahat ng to. Sandalo. Palayasin ninyo ang 2 langaw na yan. At siguraduhin ninyo hindi na sila makakatapak muli sa Jiang City. Alis. Sa wakas, katahimikan din. Akin na. Ang alin po? Sinabi ko sa iyo na bumili ng lahat ng mga kotse dito. Siyempre, sa mga kay ng kotse. Opo. Anong hinihintay nyo? Pumili na kayo. Dagdag 10 sa antas ng pagkagusto ni Luoy. Kasalukuyan, 45. Dagdag 10 sa antas ng pagkagusto ni Liu Shasha. Kasalukuyan, 60. Bawas 5 sa antas ng pagkagusto ni Rin Yao Yao. Kasalukuyan, 50. Anong nangyayari? Lahat sila tumataas ang antas ng pagkagusto. Pero bakit bumaba ang kanya? Ito ay talagang malaking pera. Ito ay tulad ng pera ay mahusay. Pumili lang kayo sa inyo na yan lahat. Yemi, sino bang may gusto niyan? Teka, magpakadalaga muna ako. Kailangan magpakitang gilas kay Wang. Wang, hindi ko kailangan ng kotse. Ikaw lang ang sapat na sa akin. Ako pa rin ang una mong babae. Hindi na ako makikipag-agawan. Kung ayaw niya, hindi ko na rin dapat tanggapin. Dahej, masaya na ako basta kasama kita. Papayagan mo lang akong mag-picture sa loob ng sasakyan. Okay na yun. Bawal. Bawat isa, pipili ng 10 kotse. Ito ay isang misyon. 10. 10, minimum. Pwedeng higitan, bawal kulang. Sa kanya ako sasama. Wang, nakapili na ako. Yan na ang tunay na boslo. Walang arte kung kumilos. Siguraduhin mong bagong kotse araw-araw para may bago tayong estilo sa kama. Ang pilyo mo talaga. Tumaas ang 35 ang antas ng pagkagusto ni Luoy. Kasalukuyang nasa 80. Dahaj, ikaw na pumili ng quotes para sa akin. Wang, ang dami ng kotse, hindi ako makapagdesisyon. Tulungan mo naman ako pumili, please. Bilhin na natin lahat. Anong gusto mo, gamitin mo. Wang, may bago akong biniling pantulog mamaya. Hindi ko alam kung babagay sa akin. Tulungan mo naman akong mamili, ha? Sige, tutulungan talaga kita. Dahaj, salamat. Ang bait mo talaga sa akin. Tumaas ng 10 ang antas ng pagkagusto ni Liu Shasha. Kasalukuyang nasa 70. Lahat sila may kotse na. Paano ako? Hindi ba sabi mo ayaw mo? At isa pa. Ang mga sasakyan sa expo na ito, sa inyo rin naman di ba?
Kung bibilhin ko lang din at ibibigay sa'yo, sayang lang ang pera. Ikaw talaga. Yaw, tama na. Pag-ari lahat ni Ginoong Wang ang mga kotseng ito. Kung paano niya ito ipamahagi, labas na tayo diyan. Ginoong Wang, sa dami ng sasakyang ito, ano po ang balak ninyong gawin? Magtira ka ng ilan para sa akin. Ang matitira, idodonate natin. I donate, lahat ng kakarating na kotseng ito, ipamimigay lang. Kung susumahin, bilyon-bilyon ang halaga nito. Kahit gaano karaming pera, walang saysay para sa akin. Pero para sa mga nasa liblib na lugar, napakahalaga nito. Ginoong Wang, naiintindihan ko na ang punto mo. Labis akong humahanga sa iyo. Wala ako sa kalintingan mo. May puso rin pala siya. Sige na, pinapatawad na kita sa pagkakataong ito. Tumaas ng 30 ang antas ng pagkagusto ni Rinyaw. Kasalukuyang antas ng pagkagusto, 80. Mapapaamo kita. Darating ang araw ng pagpuno sa'yo. Tama na yan. Bagong kotse ngayon, kaya mag-celebrate tayo. Kung sino ang magaling magserbisyo sa akin, may premyo. Tuloy lang ang inuman, tuloy lang. Ihatid niyo na sila pauwi. Ikaw, sasama ka sa akin sa bahay. Hoy. Lasing na pero malikot pa rin. Kahit pumayag ako, kaya mo ba? Huwag mong sabihin hindi kaya ng isang lalaki. Susubukan ko sa'yo ngayon din. Wala naman akong ginawa kagabi, di ba? Ano ang problema? Ayaw mo bang panagutan? Wala. Di ko akalain, sa edad mong yan, ang lakas mo pa rin. Mukhang nasisiyahan ka. Antas ng pagkagusto ni Louie, dagdag 20. Antas, 100. Tagumpay. Ang cashback para sa paggastos kay Louie ay magiging 100x na. Kuya Wang, lilipat na ako at makikitira sa'yo. Kuya Wang, ang daming babae sa paligid. Kailangan kong patagin ang posisyon ko ng maaga. Pero nangungupahan lang ako. Okay lang, may bahay ako. Kung masikipan ka, Kaya kung bumili ng mas malaki. Hindi na. Dahil magsasama tayo, ako na lang ang bibili. Bibili tayo bukas na bukas. yaw, bukas na ako alis at lilipa. Alis, bibilhan ako ni Dahaich ng bahay. At magsasama na kami. Ano, naiinggit ka? Bahay lang yan, sino ba nang wala? Anong dapat ikainggit? Amy, walang hiyang lalaking to. Bibilhan ba naman ng bahay si Liu Shasha? Ako dapat ang girlfriend mo Dagdag 10 puntos si Liu Shasha sa antas ng pagkagusto. Kasalukuyang antas ng pagkagusto, 100. Dagdag 30 puntos naman si Renyaw sa antas ng pagkagusto. Kasalukuyang antas ng pagkagusto, 100. Parehong puno na ang antas ng pagkagusto ng dalawang babaeng yon. Anong ginagawa niyo dito? May batas bang nagsasabing ikaw lang pwedeng pumunta? Bawal ba akong pumunta para tingnan ang bahay? Sabi ko na nga ba't agawan mo na naman ako, Dahaich? Teka lang, si Brother Wang ang akin. Pagkatapos niya akong bilhan ng bahay, magsasama kami dalawa ito. Sinong nagsabing ikaw lang ang bibilhan ni Brother Wang ng bahay? Binilhan din niya ako ng bahay. Makikitira rin ako sa kanya. Sino pumayag na makitira kayo sa kanya? Wala ba siyang isang salita? Tama na. Tumigil na kayong lahat sa pag-aaway. Ituloy niyo lang ang away pagkatapos natin bumili ng bahay. Hello po, kailangan niyo po bang mapaliwanag tungkol sa unit? Kailangan ko ng bagong bahay. Mas maganda kung wala pang nakatira. Ito pong building, bagong gawa lang. Sige, ito na lang. Kunin na natin lahat. Sige po, sandali lang. Simula ngayon, lahat tayong 5, pwede na magsama-sama sa isang bahay. Sino na makisama sa akin? Ako. Teka, hindi pwedeng kaming 4 para lang sa'yo mag-isa. Pipili ka na. Ayoko pumili. Kung ayaw mo ng ganon. Di ako na lang ang makikisama sa kanilang tatlo. Sandali lang. Pumapaya na ako.